Movie Recap Tagalog here. Sina Siho at Hason ay ipinanganak sa parehong oras at tila magkaugnay ang kanilang kapalaran. Kapag masaya ang isa, malungkot naman ang isa. Si Siho ang nakatanggap ng lahat ng magandang kapalaran at isa na siyang tanyag na bituin. Samantalang si Hason naman ang nakatanggap ng lahat ng kamalasan at nagtatrabaho siya bilang manunulat ng mga serye sa telebisyon. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama para sa isang drama series at may mga misteryosong bagay na nagsimulang mangyari sa kanilang paligid. Nagsimula ang kwento sa dalawang batang ipinanganak sa parehong araw at buwan ang nagpalitan ng kapalaran. Ang dalagang ito ay malusog noong bata pa siya, ngunit nang mawala niya ang kanyang agimat, naging lubhang mahina siya paglaki. Ang pamilyang dating makapangyarihan ay nalugi at naghirap. Samantala, ang binatilyo na madalas magkasakit noong bata pa siya ay naging malusog at masaya nang siya ay magkaroon ng agimat. Minsang sumali si Hason sa isang paligsahan ng martial arts, at nang malapit na siyang manalo, biglang nawala ng kuryente ang arena. Dahil sa kanyang pagkukulang, natalo siya. Kapag umuulan, kung mababasa si Hason, si Siho naman ay laging nasa tuyong lugar. Kapag pareho silang natitisod at nadadapa, si Hason ay palaging babagsak ng nakadapa sa dumi, samantalang si Siho naman ay nakakakita ng pera. Kapag parehong pinaparusahan ng guro, si Hason ay laging pinapagalitan habang si Siho naman ay naliligtas. Nagbago ang kanilang kapalaran, naging taga-akit ng kamalasan si Hason, samantalang si Siho ay sinuwerte at naging isang sikat na aktor. Maraming malalaki at maliliit na parangal ang napanalunan ni Siho, habang si Hason naman ay matagal na naglakbay sa kanyang buhay na ang tanging kaibigan lamang ay isang laptop. Kahit anong pagsusumikap niya, wala pa rin siyang nakamit. Maging ang kanyang buhay pag-ibig ay nauwi sa wala. Dahil sa sobrang kamalasan niya, kapag kasama niya ang kanyang kasintahan, nadadapa ito o nasasagasaan ng kotse. Dahil dito, bigla na lamang siyang iniwan ng kasintahan, bago pa man ito tuluyang mawala sa mundo. Tinanggap ni Hason ang paghihiwalay, ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang sunod-sunod na kamalasan. Mula sa maaraw na panahon ay biglang bumuhos ang malakas na ulan, dahilan upang umiyak siya sa ilalim nito dahil sa sama ng loob. Ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng malas, nakatapak siya sa lata at natumba sa gitna ng kalsada. Maging ang backdrop ng litrato sa tabi niya ay bumagsak at nadaganan siya. Samantala, si Siho ay isang sikat na aktor na hinahangaan ng lahat, ngunit hindi madali ang pagiging tanyag. Pagbalik pa lang niya sa bansa, nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang babae. Paulit-ulit nitong sinasabi na nasa panganib siya at nais siyang makipagkita. Inakala ni Siho na isa lamang itong baliw na tagahanga kaya hindi niya pinansin. Hindi naman siya nag-iisa dahil may isa ring magandang aktres na nahumaling sa kanya. Ngunit ito'y isang bulag na pag-ibig lamang mula sa babae. Si Siho ay tamad tumugon at tinanggihan lahat ng paanyaya nito. Nang ibaba niya ang telepono, nakatanggap din siya ng bagong script para sa pelikula. Ngunit nang mabasa niya ang pangalang Rayon sa script, kinilabutan siya dahil matagal nang patay ang taong iyon. Nang lumabas siya upang hanapin ang nag-abot ng script, nakita niya lamang ang anino ng isang babaeng nakaputing damit na unti-unting naglaho. Ang sumulat ng script ay ang aroganteng manunulat na si Yunyang. Ipinakita rin ni Yunyang ang kanyang kayabangan sa paraan ng pagsagot niya sa panayam. Nang tanungin siya ng reporter tungkol sa chismis na ninakaw niya ang script ng iba, para bang handa na niyang kagatin ang mukha ng reporter. Dahil sa masamang ugali ni Yunyang, hindi natuwa si Siho nang malamang makakatrabaho niya ito. Nang makita ni Yunyang si Siho, agad niyang binago ang tono dahil gusto niyang si Siho ang gumanap bilang pangunahing lalaki sa script na iyon. Ngunit mariing tumanggi si Siho dahil ayaw niya sa ugali ni Yunyang. Pagkatapos magsalita ni Siho, bumalik agad si Yunyang sa tunay niyang ugali. Sinabi ni Yunyang na magmamakaawa rin si Siho na gumanap kapag nabasa niya ang script. Pero tumanggi pa rin si Siho, kaya't nauwi sa pagtatalo at kalaunan sa pisikal na away ang kanilang usapan. Nabunggo pa nila ang cake na dala ng mga staff ng restaurant. Dahil dito, napilitan si Siho na maghugas ng mukha at ayusin ang sarili. Habang mag-isa siya, narinig niya ang tunog ng papalapit na sapatos na may mataas na takong. Ngunit ang nakapagtataka, wala siyang nakikitang kahit sinong tao sa paligid. Dahil sa matinding takot, agad siyang tumakbo papunta sa kotse at mabilis na umalis. Sa katunayan, hindi si Yunyang ang totoong sumulat ng script. Ang totoong sumulat nito ay si Hason. Magkaibigan silang dalawa, ngunit gustong agawin ni Yunyang ang kredito kay Hason. Lubhang ikinagalit ito ni Hason at gusto niyang kausapin si Yunyang. Pagkababa ng telepono, pauwi na siya nang may napansin siyang kakaiba. Nakita ni Hason na may isang dalagang kinokontrol ng isang lalaking nakaitim. Ipinuwersa ng lalaki ang babae papasok sa kotse para tanungin siya. Hindi inaasahan, isinubsob pa ng lalaki ang babae sa mismong kotse ni Siho. Akala ni Siho ay magkasintahan ang dalawa. Pero nang tumingin siyang mabuti, nakita niyang sinasakal ng lalaking nakaitim ang babae. Nataranta si Siho at hindi alam ang gagawin. Balak na sana niyang bumaba para iligtas ang babae. Pero nang maisip niyang baka siya ang bugbugin, pinili niyang manatili sa kotse at magkunwaring walang nakita. Sa mga sandaling iyon, dumating si Hason na parang isang superhero. Ngunit makalipas lamang ang 2 segundo, nasakop siya ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Hason. Ginamit niya ang lahat ng natutunan niya upang lumaban. Si Siho naman ay nakaupo sa loob ng kotse, takot na masuntok, kaya't sinubukan niyang ikandado ang harap na pinto. Ngunit nang abutin niya ang susi, biglang binuksan ni Hason ang pinto. Nang makita ni Siho, nagulat din ang lalaking nakaitim. Hindi pa rin nagpakita ng tapang si Siho, kumuha siya ng plastic bag at isinilid ito sa ulo niya. Akala ni Hason ay madaragdagan ang kanyang lakas dahil kasama na si Siho.
Pero sa hindi inaasahan, agad sumuko si Siho at nagkunwaring wala siyang alam. Pinayuhan pa niya ang lalaking nakaitim na habulin ang babae. Ngunit tumanggi si Hason. Nang lumingon ang lalaki, ginamit niya si Siho bilang sangkalan para tumalon at sipain ito. Napayuko ang lalaki kaya't bumagsak si Hason ng diretsyo sa lupa, hindi gumagalaw. Nabigla si Siho at dali-daling tinulungan siya. Pero bago pa sila tuluyang makatayo, sinugod sila ng lalaking nakaitim at sinaksak si Siho sa tiyan. Nawalan siya ng malay nang makita ang dugo. Hindi niya alam na pinigil pala ni Hason ang kutsilyo gamit ang kanyang kamay. Matapos iyon, nagtungo si Hason sa isang botika upang gamutin ang sugat. At nang magising si Siho, nasa bahay na siya. Doon lang napagtanto ni Siho na ayos pa siya. Nagtaka siya kung nasaan si Hason. Ngunit walang nakakaalam na may kasama pala siyang tao. Bumili ng gamot si Hason para mapigil ang pagdurugo at saka umuwi. Doon niya nakatagpo ang isang gwapong lalaki na tumawag sa kanya ng ate. Siya si Sungjong, isang batang direktor na may talento. Ngayon ay bumalik siya sa bansa para pangasiwaan ang script na isinulat ni Hason. Ang mas kamangha-mangha, mayroon ding kakayahan si Sungjong na makakita ng mga multo. Tila may espesyal din siyang interes kay Hason. Palagi siyang nagyayayang maghapunan, ngunit tumatanggi si Hason. Ngunit nang sabihin ni Sungjong na siya ang tatanggap ng pelikulang gawa sa script ni Hason, napagtanto ni Hason na niloko siya ng sariling kaibigan. Agad siyang nagpunta sa bahay ni Yunyang upang magtanong ng totoo. Ngunit kahit na pinukpok niya ang pinto hanggang dumugo ang kanyang kamay, walang sumagot. Pagkaraan, dinala siya ni Sungjong sa isang restaurant para kumalma. Doon, ikinuwento niya kung bakit ibinigay niya ang script sa kaibigan. Paulit-ulit na nakiusap at nagmakaawa si Yunyang kay Hason. Maging ang kanyang buhay ay isinugal para pumayag si Hason. Dahil sa pagiging magkaibigan nila, pumayag si Hason na siya na lang ang ilagay bilang may akda. Ang pakiramdam na ipinagkanulo ng matalik na kaibigan ay nagpaiyak kay Hason. Idinagdag pa ng balitang nakalagay sa malaking screen na si Siho ang gaganap sa pelikula. Kaarawan pa naman ni Hason pero walang bumati sa kanya. Wala siyang nagawa kundi bisitahin ang puntod ng kanyang ina at doon magpatay ng kandila kasama ang kaluluwa nito. Hindi na niya napigilang umiyak sa harap ng libingan dahil sa matagal ng sama ng loob. Sa kabila ng paghihirap, nagpasya siyang ibaon ang kanyang obra. Binitiwan niya ang script na pinaghirapan niya ng 8 taon. Ngunit pagkapuno pa lang ng lupa, bumuhos ang malakas na ulan at nagbago ang paligid na tila may kakaibang tunog. Naupo si Hason at tinakpan ng ulo, ngunit sa tunog na yon, nakaisip siya ng bagong detalye para sa script. Naisip ni Hason na napakahalagang eksena yon, kaya't hinukay niya ulit ang script na kanyang ibinaon. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagsulat para sa obrang ito, The Devil's Love Story. Pagpasok niya sa tolda, agad niyang binuksan ang laptop para magsulat, ngunit bigla itong naubusan ng baterya. Nataranta siya, hindi alam ang gagawin, nang biglang pumasok ang isang mahiwagang liwanag sa laptop at biglang gumana ito muli. Hindi na siya nag-isip pa. Agad niyang sinulat ang mga naiisip, ngunit bawat pangungusap ay tila nagiging totoo. Isinulat niya ang tungkol sa isang pagguho ng lupa sa gabing may bagyo, kung saan natabunan ng bato ang isang sasakyan at mamamatay ang taong nasa loob. Hindi niya akalaing ang taong iyon ay ang pangunahing lalaki, si Siho. Para sa bagong pelikula, pinapunta ng kumpanya si Siho sa isang manghuhula. Pagdating niya roon, nakaramdam siya ng matinding kilabot. Ang paligid ay malamig at nakakatakot. Tinignan ng manghuhula ang petsa ng kapanganakan ni Siho at sinabing namatay na siya 24 na taon na ang nakalipas. Nagtaka ang manghuhula kung bakit naroon pa siya. Inisip ni Siho na nagsisinungaling ito, ngunit sinabi ng manghuhula na 8 taon na ang nakalipas, pumatay siya ng isang babae at mayong babalik ito upang kunin ang kanyang buhay. Sinabi rin nito na mamamatay siya sa isang aksidente. Kung sakaling mangyari yon, dapat daw ay kumapit siya sa unang babaeng makikita niya. Ang mga salitang iyon ay nagpaalalang takot sa kanyang assistant. Lumabas silang dalawa ng balisa. Sa kotse, sinisi ni Siho ang kanyang manager, iniisip na isinumbong nito ang kanyang totoong pangalan sa manghuhula. Ngunit itinanggi ng assistant. Bukod pa roon, napansin ng assistant na halos kapareho ng script na natanggap nila ang sinabi ng manghuhula. Naging mausisa si Siho kung ano ang laman ng script. Ayon sa kanyang assistant, ito ay tungkol sa isang sunog. Ang bidang babae roon ay nagngangalang Rayon at kinilabutan siya nang marinig ang pangalang iyon. Bago pa siya makapagsalita, biglang gumalaw ang langit at lupa at bumagsak ang mga bato at lupa sa kanilang kotse. Nagmukhang matutupad ang propesya ng manghuhula na mamamatay siya ngayong gabi. Tinangay ng lupa at bato ang kanilang sasakyan at tuluyang natabunan. May 30 minuto na lang bago ang araw na tinukoy ng manghuhula. Labis na nataranta ang assistant, iniisip na tiyak na silang mamamatay. Ngunit matigas pa rin ang loob ni Siho na hindi siya naniniwala sa itinakdang kapalaran. Karaniwan siyang duwag, ngunit sa oras ng kapahamakan, ginamit niya ang katawan para protektahan ang kanyang assistant. Hanggang sa ang huling siwang sa kotse ay tuluyang matakpan. Sa sandaling iyon, tila ginabayan ng isang multo si Hason. Pauwi na sana siya nang marinig ang tinig ng humihingi ng saklolo. Nagmamaneho siya nang biglang may mahiwagang liwanag na nagdala sa kanya sa lugar ng pagguho. Doon nakita ni Hason ang kotse na natabunan ng lupa at mga bato. Hindi nagdalawang isip si Hason na gumamit ng pala upang iligtas siya. Matapos makipagbuno hanggang sa muling bumuka ang dati niyang sugat, nagawa niyang hilahin palabas si Siho ng 1 minuto na lang ang natitira. Kasabay nito, dumating din ang mga tagapagligtas. Kumakaway si Hason sa lahat ng biglang hinawakan ni Siho ang kanyang dibdib. Akala ni Hason manyaki si Siho, pero gusto lang palang sabihin ni Siho na may isa pang tao sa loob.
Pagkasabi niya noon, nawalan siya ng malay. Eksaktong tumunog ang 12:00. Pag-uwi ni Hason, hindi na siya nakapagpalit ng damit. Bumagsak siya sa sahig dahil sa sobrang pagod. Hindi niya alam kung kailan, pero may nakasukbit ng kwintas na gawa sa kahoy ng mansana sa kanyang pulsuhan. Samantala, abala si Siho sa paghahabol sa isang babaeng nagngangalang Rayon. Habang lalo siyang tinatawag ni Siho, lalo namang tumatakbo si Rayon. Nang siya'y maabutan, mukha na itong sunog. Yun pala, lahat ng iyon ay bangungot lamang ni Siho. Nagising siya at natagpuan ang sarili sa ospital. Bagamat takot na takot si Siho, natuwa pa rin siya na buhay pa siya. Pagkabangon niya, agad siyang inasikaso ng kumpanya para sa isang panayam. Kahit nasa ospital, kinailangan pa rin niyang mag-ayos at mag-makeup para sa palabas sa TV. Bigla niyang naalala ang sinabi ng manghuhula. Malinaw pa rin sa isip niya na napunit niya ang isang piraso ng damit ng babae. Pero sabi ng manager, ang nagligtas daw kay Siho ay isang lalaki. Samantalang ang totoong nagligtas kay Siho ay natuwa dahil natagpuan niya ang pulseras na gawa sa kahoy ng mansanas. Si Hason naman ay natuwa rin dahil nakita niya ang alaala ng kanyang mga magulang. Hindi niya alam na ang pulseras na iyon ang mag-aalis ng lahat ng kamalasan niya. Kaagad, napanood ni Hason ang balita tungkol sa tagapagligtas ni Siho. Naalala niya na siya ang nagligtas kay Siho noong gabing iyon at umalis din agad nang dumating ang mga rescuer. Natuklasan din ng nakababatang kapatid ni Hason na ang hinahanap ni Siho ay ang kanyang ate. Pinayuhan ng kapatid si Hason na hanapin si Siho at hilingin dito na gantihan siya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang script. Ngunit nang dumating ang swerte kay Hason, si Siho naman ang inabutan ng kamalasan. Kinabukasan, habang nagsushooting ng isang patalastas, bigla siyang nalason. Nagkaroon ng mga pantal at pula ang buong katawan ni Siho. Dahil sa dami ng kakaibang nangyayari, agad niyang hinanap at binasa ang script ni Hason. Laking gulat niya sa nakasulat dito, parang hindi ka panipaniwala. Eksena yon ng isang sunog sa isang nakakandadong silid. Nagising si Siho na parabang siya mismo ang nasa loob ng apoy. Ang kanyang kasintahan na si Rayon ay nakabulagta sa sahig. Ngunit ang inakala niyang patay ay tumayo at iniunat ang kamay, nagsasalita ng mga salita ng pag-ibig. Kahit mamatay daw siya, hindi niya ito iiwan. Bawat kataga ay parang totoo, dahilan upang mapasigaw si Siho sa takot. Galit na galit siyang humingi ng paliwanag mula sa manunulat. Agad dinala ang manunulat sa kanya, at hindi niya inaasahan na ang totoong sumulat ay si Hason na inakala niyang isang weirdo. Muling binasa ni Siho ang script at napansin na lalo itong kamukha ng kanyang totoong buhay. Gayunpaman, inisip pa rin niyang katawa-tawa iyon, kaya't itinapon niya ang script sa mesa at ininsulto ito. Lalong nagalit si Hason at masama ang tingin na ibinigay sa kanya. Nagbigay ito ng kaunting kaba kay Siho, ngunit sinabi pa rin niya na parang pinupuntirya ng script ang kanyang sugat. Ang sunog 8 taon na ang nakalipas ay isa ring kabalbalan. Inisip ni Siho na sinasadya ni Hason na hukayin ang kanyang nakaraan, ngunit si Hason ay nagsulat lamang batay sa kanyang imahinasyon. Wala siyang ideya sa nakaraan ni Siho. Pati ang pangalang Rayon ay basta lang niyang naisip habang kumakain ng noodles. Pero hindi naniwala si Siho at tinanggihan ang script. Hindi sumuko si Hason kaya't hinabol niya ito upang kumbinsihin. Sa tulong ng isang espiritual na puwersa, nagawa niyang pigilan si Siho. Iminungkahi ni Hason na babaguhin niya ang paraan ng pagkamatay ni Siho, hindi sa pagguho ng lupa kundi maaaring sa pamamagitan ng pagbibigti, pagkalunod, o kung anuman ang gusto ni Siho. Buong puso siyang nag-alay, ngunit tinanong lang siya ni Siho ng pangalan at sinabing tatandaan niya yon dahil siya ang pinakamasamang manunulat ng script na nakilala niya. Para bang isa lang siyang vending machine na pwedeng gawin ng kahit sino ang gusto nila. Lubhang nasaktan si Hason sa mga salitang iyon. Malungkot siyang inuwi ni Songjong. Ngunit kahit nagdurusa siya, biglang namulaklak ang puno ng mansanas sa harap ng bahay. Matagal na itong tuyot, ngunit tila nagbibigay ngayon ng bagong pag-asa kay Hason upang hindi na panghinaan ng loob. Nagpasya si Hason na ipagpatuloy ang pagsusulat ng ikalawang bahagi upang kumbinsihin si Siho. Patuloy na sumusuporta si Songjong, hindi alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Namulaklak ang puno ni Hason, pero ang puno ni Siho naman ay natuyo. Napansin din ng manager na tila naubos na ang swerte ni Siho, sunod-sunod na nakansela ang kanyang mga proyekto at kontrata. Sa mga sandaling iyon, isang babaeng nakaputing damit ang tumayo sa tapat ng bahay ni Siho. Nagkataong dumaan si Songjong at nakita ang eksenang ito. Sa hindi malamang dahilan, nakapasok ang babae sa bahay ni Siho at iniwan ang script ni Hason bago tuluyang naglaho. Biglang may script na nakalatag sa sahig, dahilan upang magulat si Siho. Akala niya galing ito sa manager, ngunit hindi pala. Maging ang manager ay nagulat din, ngunit nang subukan niyang basahin, napakaganda ng pagkakasulat. Wala sanang interes si Siho, ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad kaya't kinuha niya ang script upang basahin. Dinala siya ng kwento pabalik sa alaala ng pagguho ng lupa, nandoon din ang isang babaeng nakaputing damit. Abala ang manager sa pagbabasa ng magandang bahagi nang biglang umihip ang malakas na hangin at nahulog ang script. Sa hindi malamang dahilan, gumapang si Siho sa ilalim ng upuan para damputin ito, ngunit naipit siya sa paa ng upuan at hindi makalabas. Para kumbinsihin si Siho, mabilis na sinimulan ni Hason ang pag-edit ng ikalawang bahagi ng script. Biglang naging pula ang kulay ng kanyang opisina. Nagkaroon siya ng ideya, pinalitan niya ang kwento ng pagguho ng lupa at ginawa itong isang madugong kaso ng pagpatay. Matapos baguhin ang script, buong tapang niyang dinala ito sa bahay ni Siho upang makiusap. Ngunit nang nakatayo siya sa harap ng pinto, hindi niya nagawang pindutin ang doorbell. May kakaibang tunog sa paligid at biglang nagbukas ng kusa ang gate ng bahay. Dahil dito, naglakas loob siyang pumasok.
Biglang lumitaw si Hasun na parang multo, dahilan upang mabigla si Siho. Balak sana siyang palayasin ni Siho, ngunit sa huli, kinailangan din niya ng tulong nito. Ngunit dahil sa kakaibang posisyon niya, nahirapan si Hasun na palayain siya. Naisip niyang baliin muna ang kanyang balikat at saka na lang ayusin ulit. Nang marinig iyon, mas pinili ni Siho na mamatay sa ilalim ng upuan kaysa mahawakan siya. Wala nang ibang paraan, kaya't gumamit ng lagari si Hasun. Habang pinuputol ang upuan, ikinuwento niya ang kanyang binago sa script, gagawin niyang kaso ng pagpatay sa isang babaeng manunulat ang dating eksena ng pagguho. Eksaktong nang matagpuan ng pulisya ang bangkay ng isang babae malapit sa lugar ng landslide, ay siya ring sandaling napalaya ni Hasun si Siho mula sa pagkakaipit. Kakaiba, nang makatayo silang dalawa, nakaramdam si Hasun ng kilabot na para bang may multo sa bahay ni Siho. Natakot din si Siho sa kanyang mga salita. Agad niyang pinigilan si Hasun sa pag-alis. Sinabi niyang manatili muna ito at hintayin ang kanyang manager bago siya umalis. Ngunit hindi inaasahan, bigla niyang nahawakan ang sugatang kamay ni Hasun, dahilan upang mapaatras ito. Nadapa silang dalawa sa isa't isa. Eksaktong nakabukas din ang TV na nag-uulat tungkol sa isang pagpatay. Ang biktima ay ang matalik na kaibigan ni Hasun. Lubhang nabigla silang pareho. Hindi nila inakala na ang senaryong binago ni Hasun ay muling nagkatotoo sa kasalukuyan. Si Yunyang ay pinatay ng isang asasin, bugbog at duguan ang buong katawan. Ang silid ni Yunyang ay balot din ng pulang dugo. Lahat ng impormasyon sa balita ay tugma sa bawat salita ng script ni Hasun. Napatitig si Siho kay Hasun nang may pagdududa. Tinanong niya kung sino ba talaga ito, ngunit hindi makasagot si Hasun. Biglang may dumating mula sa labas, ikinagulat ni Siho kaya't natumba siya at aksidenteng dumikit ang kanyang labi sa labi ni Hasun. Nakahiga silang magkadikit ang labi, eksakto namang nandoon ang aktres na si Yunhee. Nataranta si Hasun, agad tumayo, kinuha ang kanyang gamit at tumakbo palabas. Si Siho naman ay natigilan, hindi alam ang nangyari. Pag-uwi ni Hasun, dali-dali niyang binuksan ang computer upang tingnan ang kanyang script. Laking gulat niya, bawat salita at pangungusap ay kapareho ng kaso ng pagpatay. Mula sa mga bagay, bakas ng dugo, hanggang sa paraan ng pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan, lahat ay magkapareho. Kahit hindi naging mabuti si Yunyang kay Hasun, itinuring pa rin nila ang isa't isa na malapit na magkaibigan. Matagal din silang nagsama sa iisang bubong, kaya't hindi pa rin matanggap ni Hasun ang pagkamatay ni Yunyang. Dahil sa pagkakakaibang ito, agad na nagpatawag si Siho ng tao upang silipin ang kamera sa bahay, dahil ni ang manager ni ang direktor ay hindi naman nag-iwan ng script sa kanyang bahay. Matapos suriing mabuti ang mga video, natuklasan nilang ang babaeng nakaputi ang nagdala nito. Akala ni Siho si Hasun yon, pero agad na napansin ng manager na walang sugat sa kamay ang babae sa tape, samantalang si Hasun ay mayroon. Kaya sino siya, at bakit ganoon na lang ang pag-aalala ni Yunhee nang marinig ito? Wala pa ring sagot, kaya ipinagpatuloy ni Siho ang kanyang schedule. Ngayon, panauhin si Siho sa isang charity program sa Corona Hotel. Ang performer ay si Yunhee, pero lubos na hindi ito pinansin ni Siho. Sa isip ni Siho, binubuo niya ang mga pangyayari. Napagtanto niya na walang alam si Hasun tungkol sa kanya. Ngunit patay na si Yunyang, kaya malamang siya ang pinakanakakaunawa kay Siho. Habang nag-iisip, biglang nakita ni Siho si Yunyang na namatay kahapon, nakaharap mismo sa kanya. Sa labas, nakatakbo na rin si Hasun papasok. Habang nagbabasa si Hasun ng balita, isang mahiwagang liwanag ang nagdala sa kanya ng mensahe na nagsasabing pumunta siya agad sa hotel na yon. Inisip ni Hasun na mula iyon sa kanyang matalik na kaibigan, kaya agad siyang tumakbo upang hanapin ito. Habang nagmamadali, nakita niyang hinahabol ni Siho ang isang tao. Mabilis siyang nakisabay na humabol, ngunit sa pagmamadali ay nabangga niya si Yunhee. Dahil sa harang ni Yunhee, hindi naabutan ni Hasun si Siho. Samantala, nakarating si Siho sa ikawalong palapag ng hotel. Doon siya nakatanggap ng tawag mula sa manager. Sinabi ng manager na ang hotel na iyon ang mismong pinangyarihan ng sunog 8 taon na ang nakalipas. Nang malaman ito ni Siho, biglang lumitaw sa harap niya ang babaeng si Rayon na may kakaibang mukha. Natakot si Siho at agad na tumakbo. Umabot pa siya sa hagdang nasa labas ng hotel papunta sa rooftop. Nandoon ang isang lalaking nakaitim, ngunit wala itong balak na tulungan siya. Sa halip, tinapakan pa nito ang kamay ni Siho upang mahulog siya. Sakto namang dumadaan si Hasun sakay ng kanyang pickup truck sa ibaba. Nang mahulog si Siho at inakalang mamamatay na siya, sinalo siya ng sasakyan ni Hasun. Huminto ang kotse sa harap mismo ng bahay ni Hasun. Wala namang alam si Hasun at agad pumasok sa loob ng bahay, iniwan si Siho na nahihirapang lumabas. Biglang nakatanggap ng tawag si Siho mula sa isang detective. Natunton na raw niya ang address ng taong nagligtas kay Siho. At iyon ay walang iba kundi si Hasun, na labis ding nagulat nang makita siya roon. Suot pa ni Hasun ang damit na napunit niya kahapon. Kahit ayaw niyang paniwalaan, napilitan si Siho na kumapit kay Hasun, gaya ng sinabi ng manghuhula. Kaya agad siyang kumapit kay Hasun. Sa huli, itinulak siya ni Hasun kaya nanigas ang mga kasukasuan nito. Sa kapalit, dinala naman siya ni Hasun sa loob ng bahay upang gamutin. Minsan na raw sinabi ni Hasun na may karanasan siya sa pagbali ng kasukasuan, kaya ngayong araw daw niya ipapakita ito. Pagkasabi noon, sinimulan niyang ayusin ang likod ni Siho. Binaling niya ang leg nito, dahilan upang mawalan ng malay si Siho. Habang tulog pa si Siho, ipinagpatuloy ni Hasun ang kanyang pagsusulat. Ngunit tuwing sisimulan niya, biglang nagiging malamultuhin ang paligid. Sa kakaibang mga ingay, hindi niya namalayang nakatulog siya. Kusang nagtatype ang computer ng mga bagong linya ng plot na lumilitaw sa script ni Hasun.
Kinaumagahan, nagising si Siho sa maliwanag na sikat ng araw. Napansin niyang hindi pa siya nakatulog ng ganoon kaginhawa. Ngunit ang problema, nasa bahay siya ni Hason. Lumapit siya kay Hason at nakita ang tambak ng script na nakakalat sa mesa. Bago pa niya ito mabasa, pinigilan na siya ni Hason. Doon niya lang napansin ang dugong sugat sa kamay ni Hason. Agad na umupo si Siho at binandage ang sugat niya. Doon lang sila nagkaroon ng mas maayos na usapan. Nakita ni Siho na ang babaeng nasa harap niya ay hindi naman nakakatakot tulad ng iniisip niya. Nagtanong siya kung bakit hindi sinabi ni Hason na siya ang nagligtas noong araw ng landslide. Sagot ni Hason, ayaw niyang gawing dahilan yon. Pero mapagbigay pa rin si Siho at sinabing bibilhin niya ang script ni Hason. Sana naging maayos na yon kung hindi lang niya idinagdag na mura ang script. Sinabi pa niyang walang gustong gumanap dito, kaya bibilhin niya ito bilang pambayad utang na loob. Nag-init ang ulo ni Hason sa narinig. Nangako siya na kahit mamatay lahat ng artista sa mundo, hinding-hindi niya ipapagamit kay Siho ang kanyang pelikula. Pag-uwi ni Siho, nakatanggap siya ng tawag tungkol sa kasal mula sa direktor. Hindi ito proposal, kundi nagpunta ang direktor sa manghuhula at sinabing kailangan siyang magpakasal para mawala ang malas. Hindi makapaniwala si Siho sa narinig. Pero bigla niyang naalala na si Hason ang kanyang guardian angel, kaya naisip niyang gawin itong manatili sa kanyang tabi araw-araw. Napakakumpiyansa ni Siho na papayag ito, kaya agad niyang tinawagan si Hason. Ngunit hindi pa man siya nakakasalita ng ikalawang pangungusap, binaba na agad ni Hason ang telepono. Sa kabilang banda, binuksan ni Hason ang script upang magsulat at napansin ang ilang kakaibang linya. Kasabay nito, nakatanggap siya ng tawag ng tulong mula kay Siho. Inakala ni Hason na nagkatotoo na naman ang script, kaya agad siyang tumakbo papunta sa bahay ni Siho. Sa pinto, nadatnan niya si Sunjo. Ngunit wala na siyang oras para magsalita, kaya agad siyang umalis sakay ng sasakyan. Pagdating sa bahay ni Siho, nadatnan niya itong nagpipiano na parang walang problema. Nagkunwari pa si Siho na parang iskolar upang makuha ang atensyon ni Hason, pero lalo lang siyang nainis at naintriga sa mga kasinungalingan nito. Papalabas na sana si Hason nang pigilan siya ni Siho at humingi ng tawad sa kanyang kamangmangan. Ginamit ni Siho ang kanyang kakisigan at kabaitan upang kumbinsihin si Hason na ibenta sa kanya ang script. Ngunit kahit anong pang-akit ang gawin niya, tumanggi pa rin si Hason. Itinaas pa ni Hason ang kamay niya at tinakot si Siho na babaliin ang leeg nito kapag ipinagpatuloy pa ang kalokohan. Noon napansin ni Siho ang apple wood bracelet sa kamay niya. Akala niya ay kanya yon, pero sinabi ni Hason na sa kanya yon. Noong bata pa siya, ibinigay niya yon sa isang kaibigan, ngunit kamakailan lang niya ulit nakuha. Doon lang nila napagtanto na nagkita na pala sila mahigit 20 taon na ang nakakalipas. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na nabasag ang lahat ng salaming pintuan sa bahay ni Siho. Bumagsak sina Siho at Hason marahil dahil magkapareho ang kanilang masamang kapalaran. Samantala, naghihintay si Sungjung kay Hason at kinausap ang dalawang matandang naglalaro ng chess sa harap ng bahay. Doon nalaman ni Sungjung ang kwento ng puno ng mansanas sa harap ng bahay ni Hason. Noon daw ay may dalawang malaking puno ng mansanas sa bakuran ng isang mayamang pamilya. Ngunit ang anak na babae ng pamilyang iyon ay palaging may sakit sa di malamang dahilan. Nang kumonsulta ang ama sa manghuhula, nalaman niyang magkaugnay ang ugat ng dalawang puno at hinihigop ng malakas na puno ang lakas ng mahina. Para iligtas ang anak, pinutol ng ama ang ugat na nag-ugnay sa dalawang puno. Ngunit pagkaputol niya, tuloy-tuloy ang pag-agos ng pulang dugo mula roon. Para sa kanyang anak, ginawa ng ama ang lahat upang tuluyang maputol ang ugat. Sinunog pa nila ang kahoy, ngunit nang lumakas ang apoy, nabulag ang shaman. Iyon ang kwento ng pamilya ni Hason noong araw. Pagkatapos isalaysay iyon, bigla ring naglaho ang dalawang matanda. Kaya sa mismong sandali na nakilala ng dalawang taong magkapareho ng kapalaran ang isa't isa, sabay-sabay na nabasag ang lahat ng salamin sa bahay. Naglabas ng kakaibang tunog ang espasyo. Nang malaman ni Sungjung ang nangyari, dali-dali siyang tumakbo papunta sa bahay ni Siho. Pagdating niya roon, nakita niyang may babaeng nakaputing damit na lumabas mula sa loob. Kahit tinawag niya ito, bigla itong naglaho sa kanyang harapan. Sa loob ng bahay, labis ang takot ni Siho kaya sinermunan niya si Hason. Inisip niyang dahil ito sa pagdagdag ni Hason ng bagong plot sa script. Alam ni Hason na nasa script ang bahaging iyon pero hindi siya ang sumulat noon. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, hinawakan na siya ni Siho. Akala ni Sungjung ay ginawa ito ni Hason dahil sa script. Sa sandaling iyon, pumasok si Sungjung at nadatnan si Hason na sugatan habang sinisermunan pa rin siya ni Siho. Nainis si Sungjung at sinabi na dapat tanungin ni Siho ang babaeng nakaputing bestida na tumakbo palabas kanina. Pagkasabi noon, dinala agad ni Sungjung si Hason sa ospital. Kahit nakita niyang mababaw lang ang pagsusuri ng doktor, sinigawan pa rin niya ito. Sinisi ni Sungjung si Hason dahil palagi itong nakakaranas ng kawalang katarungan. Pero si Hason ay nagtataka lamang tungkol sa babaeng binanggit ni Sungjung. Gusto sana niyang magtanong, ngunit napigil siya. Hindi na kailangan pang makinig ni Sungjung para malaman ang iniisip niya. Agad niyang sinagot na ang babae ay tao, hindi multo. Ngunit nang dumating ang pulisya sa bahay ni Siho upang imbestigahan, wala silang nakitang anumang bakas ng tao kaugnay ng insidenteng iyon. Nakita ni Siho na lalong nagiging magulo ang mga pangyayari, kaya pumunta siya kay Hason upang alamin ang katotohanan. Pagkarating niya, nakita niyang nagmamaneho si Hason papalayo. Sa likas niyang pagiging mapaghinala, nagpa siya si Siho na sundan siya. Sinundan ni Siho si Hason hanggang sa lugar kung saan naganap ang pagguho ng lupa noong nakaraang araw. Ngunit sa katunayan, iyon ay sementeryo kung saan nakalibing ang ina ni Hason.
Matapos ang lahat ng nangyari, pumunta lamang si Hasun doon upang umiyak at ilabas ang kanyang damdamin. Napagtanto ni Hasun na ang mga sinusulat niya ay nagiging totoo. Dahil dito, labis siyang natakot at hindi na naglakas loob na isulat ang kanyang iniisip. Sapagkat kung ipagpapatuloy niya, may taong mamamatay. Ngunit kung hindi siya magsusulat, siya naman ang mamamatay. Ang mga salitang ito ni Hasun ang nagpaisip kay Siho. Habang nagmumuni-muni, bumaba siya sa daan. Bigla na lamang, may boses na narinig siya mula sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, laking gulat niyang nakita ang manghuhula. Sa pamamagitan ng manghuhula, nalaman ni Siho ang katotohanan tungkol sa kanilang kapalaran. Kung malas ang isa, magiging maswerte ang isa. At kung mamatay ang isa, mabubuhay ang isa. Pagkarinig nito, nag-alinlangan si Siho. Noon ay hindi siya naniniwala sa espiritual na bagay, ngunit hindi niya alam na matagal nang patay ang taong kausap niya. Kahit pilit niyang hindi paniwalaan, napilitan si Siho na sundan si Hasun dahil sa mga sinabi ng manghuhula. Napansin niya na tuwing nakakaligtas siya sa kamatayan, nagkakaroon naman ng sugat sa katawan si Hasun. Ngayon, puno na ng benda si Hasun. Nang makita ito, agad siyang nilapitan ni Siho at siya na mismo ang nagpalit ng benda. Pinayuhan niya si Hasun na pumunta sa ospital. Ngunit sabi ni Hasun, sanay na siya sa paulit-ulit na pagkakasugat kaya pumupunta lamang siya sa ospital kapag hindi na niya kayang gamutin ang sarili. Sa narinig, nadurog ang puso ni Siho. Upang baguhin ang kanyang malas, nagpa siya si Siho na ayusin ang itsura ni Hasun. Unang hakbang ay ang pag-aayos ng kanyang buhok. Naging pagkakataon din yon upang magkaharap sila at magkatitigan. Tinanong ni Siho kung talagang kailangan pang isulat ni Hasun ang script na yon. Tumango si Hasun at sinabing kahit ibenta pa niya ang kanyang kaluluwa, tatapusin niya ito. Sa narinig, nagpa siya si Siho. Pumayag siyang lumahok sa pelikula ni Hasun sa kondisyon na dapat laging nasa tabi niya ito at ipabasa muna sa kanya ang script. Dahil tanging sa ganoon niya masisiguro ang sariling kaligtasan. Kapag natapos ang pelikula, magiging malaya na si Hasun. Pagkasabi nito, inabot ni Siho ang buhok ni Hasun upang ayusin. Hindi sinasadyang lumitaw ang pilat sa noo ni Hasun. Nahihiya siyang agad na tinakpan ito at umalis. Sa kabilang banda, nagsimula ng linisin ni Siho ang bakanting silid sa kanyang bahay. Ginawa niya itong isang napakainit na opisina. Ito ang magiging opisina ni Hasun. Nang malaman iyon, na pumayag si Siho na gumanap sa pelikula ni Hasun, galit na galit siya. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Siho at sinabihang kalimutan na ang ideyang iyon. Laking gulat ni Siho sa asal ni Yunhee. Ipinaalala niya na nagkukunwari lamang silang magkasintahan. Dahil naawa siya rito, napilitan itong uminom ng uminom para makakuha ng pelikula. Kaya tinulungan niya ito noong umpisa. Ngunit ngayong maayos na ang lahat, hindi na nila kailangang magpanggap bilang magkasintahan. Sa oras na yon, biglang nakatanggap ng tawag si Hasun mula kay Yunyang. Ang paghingi ng tulong ni Yunyang ang nagpapanik kay Hasun kaya agad siyang nagtanong kung nasaan ito. Ang sigaw ay nagpagising kay Hasun. Ngunit panaginip lamang pala yon, walang tawag o text na dumating. Bigla niyang naalala ang usapan nila ni Sungjung. Parang kaya niyang baguhin ang realidad kung i-edit niya ang script. Kung babaguhin niya ang bahagi kung saan pinatay si Yunyang, maaaring mailigtas niya ang kanyang kaibigan. Dahil sa pag-isip na yon, agad niyang inedit ang pelikula. Kinaumagahan, habang nasa shooting ng commercial, nilapitan ng mga pulis si Siho. Tinanong nila siya tungkol sa babaeng nagpadala sa kanya ng mensahe ilang araw na ang nakaraan. Hindi inasahan ni Siho na ang mensaheng natanggap niya ay mula sa patay ng assistant ni Yunyang. Mas lalo siyang nabigla nang ibunyag ng pulis na ang bangkay na inakalang kay Yunyang ay sa assistant pala na nag-text sa kanya. Agad ding lumabas ang balita sa telebisyon. Naunawaan din ni Hasun na totoo nga ang kanyang kakayahang baguhin ang realidad. Laking pagtataka ni Sungjung kung bakit kahit hindi mabuti ang trato ni Yunyang kay Hasun, ay patuloy pa rin itong mabait sa kanya. Kahit magkaibigan sila, lagi siyang tinatrato ni Yunyang na parang katulong. Kapag may problema, umiiyak ito at nakikiusap kay Hasun na tulungan siya. Ngunit kahit magkaaway sila, dama pa rin ni Hasun ang pagod ng kanyang kaibigan. Bukod pa rito, sobra niya itong hinangaan. Kasabay nito, sinabi ni Hasun na lilipat na siya sa bahay ni Siho. Sa narinig, halos mabaliw si Sungjung. Hindi niya matanggap na ang babaeng mahal niya ay makakasama ng ibang lalaki. Kaya nagtungo siya sa bahay ni Siho upang hanapin ito. Ginamit niya ang pangalan ng direktor para sabihing ayaw nitong magkaroon ng anumang gusot ang mga artista at ang manunulat. Ngunit kahit anong salita ni Sungjung, hindi napigilan si Siho. Kaya ginamit naman niya ang pangalan ng may-ari ng bahay upang mapilit si Siho na sumuko. Sa huli, nalaman na ang villa ay pag-aari pala ng mga magulang ni Sungjung. Hindi lamang siya gwapo kundi mayaman din. Pagkatapos sabihin ito kay Siho, muli siyang nagpunta kay Hasun. Muli, nakakita si Sungjung ng multo sa tapat ng bahay ni Hasun. Nang tanungin niya ito, sinabi ni Hasun na dating tindahan ng dumpling iyon na matagal nang sarado. Bumalik bigla ang mga alaala ng kabataan ni Sungjung. Noong bata pa siya, sabay silang nakatira ni Hasun sa iisang bahay. Tuwing gabi, natatakot siya sa mga multo. Kaya nakikitulog siya kay Hasun para mabawasan ang kanyang takot. Pag-uwi, tinanong ni Sungjung si Hasun kung naniniwala ba itong may mga taong nakakakita ng multo. Walang pag-aalinlangan, sagot ni Hasun ay hindi siya naniniwala. Pero noong bata pa siya, kilala niya ang isang batang nakakakita ng multo. Anak siya ng pamilyang umuupa sa kanilang bahay. Sa narinig, natuwa si Sungjung. Hindi niya inakalang naaalala pa rin siya ni Hasun. Malapit na sana niyang sabihin ang katotohanan na siya ang batang iyon nang biglang may malakas na ingay sa labas. Lumalabas na umarkila si Siho ng crane upang hamunin si Sungjung.
Para lamang makasama si Hason, binili ni Siho ang kanyang bahay. Kaya ngayon, si Siho na ang may-ari ng bahay. Kaya wala nang karapatan si Sungjung na pilitin siya. Labis na nalungkot si Hason dahil hindi niya inakalang ganito kabaliw si Siho. Kakagaling lang ni Siho mula sa marangyang tirahan upang manirahan sa mahirap na lugar. Napakaluma ng bahay na halos bumigay ang sahig habang nakatayo siya. Pero pumayag pa rin si Siho na maglatag ng tent at doon matulog. Sa gabi, pinanood ni Siho si Hason habang sumusulat ng script. Habang nakatingin, nagtanong siya tungkol sa nakaraan ni Hason. Lumabas na minsan din siyang naging maswerte at nanalo ng gintong medalya. Iyon ang taon na nawala ang ama ni Siho. Sa madaling salita, kapag malungkot siya, masaya naman si Hason. Ngunit mas marami pa ring swerte ang napunta sa kanya dahil hawak niya ang pulseras na gawa sa kahoy ng mansanas. Nang tanungin ni Hason ang tungkol sa pulseras, sinabi ni Siho na nawala na niya ito. Hindi niya kayang isuko ang swerte na dala nito. Tinanong naman ni Siho tungkol sa pilat sa kanyang noo. Ngunit tumanggi si Hason na sagutin iyon. Tungkol naman sa tanong kung bakit pinili niyang maging manunulat ng script, simple lang ang dahilan. Sagot ni Hason, noong bata pa siya, madalas siyang maghintay sa kanyang ama habang nagtatrabaho ito sa konstruksyon. Nagpalipas oras si Hason gamit ang papel at panulat. Hindi lang siya nagdrawing kundi nagsusulat din, kaya naman ang pagsusulat ng mga screenplay ay naging kanyang hilig. Tinanong din niya si Siho kung bakit ito naging aktor. Pero nagkunwari itong natutulog at hindi sumagot. Dahil maraming taon na ang nakalipas nang iwan siya ng sariling ina. Naging malungkot ang buhay ni Siho. Nang muli niyang makita ang kanyang ina, nalaman niyang mayroon na pala itong isa pang anak na babae na tumatawag sa kanya ng ina. Akala niya iniwan siya ng ina dahil mayroon na itong bagong pamilya. Kaya masakit man, tinalikuran niya ito at nagpa siya na maging aktor. Dahil inisip niya na kapag nakita siya ng ina sa TV, mamimiss siya nito at magsisisi hanggang sa huli. Pagkaraan ng maraming bagay, dumating din ang araw ng press conference ng pelikula. Masayang pumunta si Hason sa premiere, ngunit sa daan ay nakita niya ang mukha ng lalaking nakaitim na nakita niya noong isang araw. Biglang nakaramdam ng kaba si Hason. Sa kalagitnaan ng seremonya, muli niyang nakita ang mukha nito. Nang magsimula na ang programa, biglang lumitaw ang kakaibang pulang mga salita sa kanyang kamay. Habang pinupunasan nila ni Sungjung ang mga salita, tumayo si Siho at lumapit kay Yunhee upang alalayan ito. Bigla, sa isipan ni Hason, lumitaw ang eksenang inanunsyo ng dalawa ang kanilang kasal. At bigla namang inilabas ng lalaking nakaitim na nakaupo sa ibaba ang baril upang paslangin si Siho. Nakita ni Hason kung paano ito dahan-dahang lumalapit kay Siho. Inilalabas na rin nito ang baril mula sa kanyang damit. Upang pigilan yon, kinailangan muling sirain ni Hason ang script. Tumayo siya at sumigaw na siya ang pakakasalan ni Siho. Narinig ito ni Siho at hindi niya maunawaan. Pagkatapos, hinila siya ni Hason at binigyan ng maalab na halik. Nagulat si Siho sa halik ni Hason. Hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Ano ang bagay na kinatatakutan niya ng husto? Sinabi ni Hason na lumitaw na ang lalaking nasa teksto. Bago pa man maunawaan ni Siho ang nangyayari, sunod-sunod na nagtatanong ang mga reporter. Upang protektahan si Hason, ginamit ni Siho ang kanyang katawan upang tabingan siya. Agad na kumalat sa lahat ng media ang pangyayaring ito. Sa pagbabalik nila, sobrang inis at litong-lito si Siho. Ipinaliwanag ni Hason na ginawa niya yon dahil ayaw niyang mamatay ito. Pero sa katunayan, wala talagang balak si Siho na pakasalan si Yunhee. Lumabas na nais lamang niyang ipakilala ito bilang kanyang kapartner sa pelikula. Tinanong siya ni Siho kung kinakailangan pa ba talaga ang halik na yon. Sa usaping iyon, napatahimik si Hason at hindi alam ang isasagot. Hindi lang si Siho ang naiinis kundi pati ang aktres. Dahil sa ginawa ni Hason, nagpadala pa ito ng detective upang alamin ang impormasyon ni Hason. Pagkatapos suriin ang datos ni Hason, natuklasan niyang ipinanganak ito sa parehong araw ni Siho. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang nakita, kaya agad niyang tinawagan si Siho. Noon, abala si Siho sa pakikipag-usap kay Hason tungkol sa lalaking kinatatakutan nito. Nang sagutin niya ang tawag, sinabi ng aktres na huwag siyang magtiwala kay Hason dahil lahat ng nangyayari ay plano ni Hason. Dahil noong araw ng sunog 8 taon na ang nakaraan, naroon din si Hason. Pagkatapos ay pinadala niya kay Siho ang listahan ng mga residente sa hotel na dating apartment na nasunog. Biglang naalala ni Siho ang nakaraan, kung paano siya kinuryente hanggang mawalan ng malay, pagkatapos ay iginapos sa loob ng nasusunog na gusali. Nakinig si Siho sa aktres at inakalang si Hason ang may kagagawan, kaya't iniwan niya ito sa kalsada. Galit na umalis si Siho nang hindi niya alam na napunta kay Hason ang maswerteng pulseras na gawa sa kahoy ng mansanas. Agad namang sinuwerte si Hason. Habang naglalakad, nakapulot siya ng pera. Nang pumunta siya sa supermarket upang bumili ng mga gamit, siya pala ang ika-100 na mamimili. Kaya't binigyan siya ng isang sako ng bigas na maiuwi. Dahil sa swerte, nakalimutan na rin ni Hason ang pagiging iniwan sa gitna ng kalsada. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Sungjung na naghihintay. Pagkapasok sa bahay, labis siyang nahiya. Agad siyang humingi ng tawad sa kanya dahil sa hindi niya maipaliwanag na ginawa kanina. Alam ni Sungjung kung bakit iyon ginawa ni Hason, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit kailangan pa nitong protektahan si Siho. Dahil kung binaril man ng lalaking nakaitim, hindi si Hason ang matatamaan. Kung ginawa iyon ni Hason, baka siya mismo ang nabaril. Inisip ni Sungjung na mas mabuti na lamang kung huwag na lang makakita o makarinig ng ganoong bagay si Hason. Ipinaalala iyon ni Sungjung, ngunit patuloy pa rin siyang nag-aalala para kay Hason. Kinagabihan, espesyal siyang nagdala ng mga cake para kay Hason. Natatakot din si Sungjung na baka bumalik ang lalaking nakaitim upang saktan si Hason.
Kaya ginamit niya ang dahilan ng trabaho upang manatili at protektahan ito. Ngunit nakatutok lamang si Hasun sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa lalaking nakaitim na gustong pumatay kay Siho, bagay na labis na ikinadismaya ni Songjong. Nagpadala si Hasun ng mensahe kay Siho na ayusin na niya ang problema ngayong araw. Pagkatapos ay nagpost siya ng isang clip na humihingi ng paumanhin dahil sobra siyang nadala sa pagsusulat ng script kaya napaibig siya sa pangunahing karakter. Isa lamang itong kalituhan sa pagitan ni Siho at ng karakter sa pelikula. Ngunit hindi natuwa si Siho sa paghinging paumanhin na yon. Samantala, habang nagtatrabaho si Hasun, nakakita si Songjong ng kakaibang liwanag. Kaagad, tumugtog ang musika sa paligid na tila ba hinahatak ang bidang babae na makinig pa. Ngunit dahil sa labis na pag-aalala, tumakbo si Songjong at nagtanong, dahilan upang hindi na niya ito mapakinggan. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Songjong, sinabi niya na marami siyang bahay. Sinabi niya kay Hasun na maaari itong lumipat sa isa sa mga yon. Sa narinig, inakala ni Hasun na may nararamdaman ito para sa kanya. Kaya mabilis niyang sinabi na nais niyang mag-focus sa trabaho. Ayaw niyang ihalo ang personal na bagay sa publiko. Sinabi niya kay Songjong na kung mayroon mang dapat ayusin, hintayin na lamang matapos ang pelikula. Natawa si Songjong nang marinig iyon. Agad niyang binigyang diin kay Hasun ang realidad at sinabi na dapat silang magising ng sabay. Hindi pa man natutulog si Hasun, sinabi nitong tigilan na ang panaginip. Gayunman, masaya pa rin si Songjong. Sa dilim, pumunta ang grupo ni Siho sa hotel mula noong isang araw. Tumingala si Siho sa fire escape. Gusto niyang imbestigahan ang lalaking nakaitim na gustong pumatay sa kanya noon. Nang suriin ni Siho ang security room, nakita niyang tila nailipat ang kamera. Napakaraming bulag na spot kaya hindi ito nakarecord. Sa mga sandaling iyon, biglang lumitaw si Hasun dahilan upang magulat siya. Lumalabas na may nakita rin itong kakaiba. Kaya pumunta siya roon upang mag-imbestiga. Hindi inaasahan, iisa pala ang kanilang iniisip. Matapos magsiyasat, napagtanto nilang nasa kamera sa ika-8 palapag ang kakaibang bagay. Kaya hiniling ni Siho sa direktor at sa kanyang assistant na obserbahan iyon para sa kanya. Bagaman takot na takot sila sa multo, pinilit pa rin nilang magkasamang umakyat. Napansin ni Siho ang bulag na spot ng kamera. Kaya't sinabi niya sa direktor na subukang ayusin ang direksyon ng lente. Habang inaayos ng direktor ang kamera, may nangyaring kakaiba. Nakita ito ni Hasun at sumigaw din ang gwardya nang lumitaw ang imahe ng babaeng multo na nakaputi sa screen. Natakot si Siho at agad na iniutos na bumalik ang dalawa. Ngunit hindi nakinig ang direktor at patuloy pa ring inaayos ang kamera. Habang bumababa sila, biglang kusa na lamang nagbukas at nagsara ang elevator. At pagkatapos, lumitaw si Rayon, ang multo, na nagpagulat sa dalawa at nagpabalikwa sa kanila. Agad na umalis si Siho, dahilan upang habulin siya ni Hasun. Tinanong ni Hasun kung nakita ba niya si Yunyang noong araw na yon. Pero sarkastiko lamang ang naging tugon ni Siho. Sinabi niyang bumalik si Yunyang na parang multo. Doon napansin ni Hasun ang pang-aalipusta ni Siho. Kaya tumigil siya sa pagsasalita at umalis. Hinawakan siya ni Siho at tinanong kung gusto ba niyang gumawa ng ganitong uri ng pelikula. Ang mga pang-insulto ni Siho sa kanyang gawa ay labis na nakaapekto kay Hasun. Ngunit sinisi siya ni Siho dahil niloko umano siya nito. Kaya may karapatan siyang magalit. Tinanong ni Siho kung bakit itinago ni Hasun na nakatira ito noon sa nasunog na gusali. Natawa si Hasun at tinanong kung bakit niya kailangang sabihin yon. Katulad ng tungkol sa dating kasintahan niya, mayroon din siyang mga bagay na ayaw pag-usapan. Sa kabila ng kanilang pagtatalo, nauwi sila sa kasunduan na gagawin nilang magkasama ang pelikulang ito upang mapatunayan kung sino ang mas mahusay. Pag-uwi ni Siho, labis siyang nalito kung bakit itinago ni Hasun ang nangyari 8 taon na ang nakalilipas. Nakita ni Siho ang kanyang boss at manager na nakaupo at kumakain ng pulang beans para itaboy ang masasamang espiritu. Habang siya'y naguguluhan, aksidenteng nabanggit ng boss na siya at si Yunhee pala ang nagplano upang bitagin si Siho sa anunsyo ng kasal noong araw na yon. Doon lang naunawaan ni Siho na tama pala ang hinala ni Hasun. Pagkaraan ng maraming gabing walang tulog, natapos din ni Hasun ang ikalawang bahagi ng pelikula. Agad niya itong ipinadala kay Songjong. At mabilis namang inilabas ang script sa loob ng production. Ngunit sa kung anong paraan, dumating ang lalaking nakaitim at nakuha ang isang kopya. Ang nilalaman ng bagong episode ay nagbigay ng kilabot sa lahat dahil ang takbo ng kwento ay kapareho ng mga nangyari sa totoong buhay o dapat sanang nangyari noon. Mula sa aktres kay Siho, sa lalaking nakaitim, maging ang pulisya ay nagulat sa nabasa nila sa script ni Hasun. Nang makita ni Siho na ipinaprint ni Hasun ang script nang hindi siya pinabasa, agad siyang nagtungo rito at nakipagsabutan. Tinanong din ni Siho si Hasun tungkol sa bagong karakter na lumabas sa script. Nagduda si Siho kung bakit ang lalaking nakaitim ay lumabas na dati niyang kaibigan. Ngunit nakatulog si Hasun at hindi malinaw ang sagot. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit ganoon. Lahat ay naisulat niya habang hindi siya gising. Naisip ni Hasun ang pangalan ng bagong kaibigan habang humihikab. Ilang sandali pa, umalis na ang grupo ni Siho. Humiga si Hasun sa upuan upang makabawi sa mga gabing walang tulog. Bigla, may kakaibang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Nagising si Hasun at dali-daling tumakbo upang hanapin si Siho. Sinabi niya kay Siho na huwag itong umuwi at huwag pumasok sa kanyang banyo. Ngunit bago niya maipaliwanag ng malinaw, dumating ang mga pulis at dinala siya. Kinailangan siyang tanungin tungkol sa mga isinulat niya sa script. Sinimulan din ng mga pulis na siyasatin ang kanyang sasakyan at mga gamit. Nag-aalala rin si Songjong at naroon siya.
Ngunit ang kakaibang liwanag ay gumabay kay Songjung papunta sa abandonadong bahay katabi ng tirahan ni Hasun. Alam ni Songjung na may malaking epekto ang liwanag na yon kay Hasun. Upang malaman ang katotohanan, nagpa siya si Songjung na sundan ito. Pagpasok pa lang niya sa bahay, biglang naglutangan at nakabitin ng pabaliktad ang mga bagay. Nakadinig si Songjung ng tinig ng isang babae na umaalingaw-ngaw sa hangin. Naintindihan ni Songjung na may kaugnayan ang babaeng yon kay Siho. At bago pa man matapos ang kanyang pagsasalita, biglang may kusang umarangkadang electric saw patungo sa kanya. Pumikit si Songjung sa takot. Ngunit nang idilat niya ang mga mata, mas lalo siyang natakot sapagkat nasa harapan niya ang multo ng ina ni Siho. Samantala, sa istasyon ng pulisya, nailagay si Hasun sa mahirap na kalagayan. Matitinding tanong ang ibinato ng mga pulis na ang layunin ay mapilit siyang umamin sa pagpatay. Sinabi ni Hasun na pinatay niya si Songjung, ngunit iyon ay nasa kanyang mga script. Mula sa pagkalunod, pagpapatiwakal, pagkakakuryente, iba't ibang uri ng pagkamatay sa mundo. Dahil habang nagsusulat siya ng pagpatay, napagtanto niyang hindi pala ganoon kadali ang pumatay. Matagal nang nawala ang pagnanais ni Hasun na pumatay. Muli siyang tinanong ng pulis tungkol sa patay na assistant ni Songjung. Nang makita ang imaheng iyon, agad niyang naalala ang nakaraang gabi nang siya'y masaksak sa kamay. Ngunit ngayong kailangan niya ng saksi, hindi niya alam kung sino ang lalaking iyon. Biglang dumating si Siho at sinabing siya iyon. Habang nagsasalita, pumasok siya na parang isang Diyos. Pagkatapos ay inilahad niya ang isang pagtatapat na napakatotoo ang dating. Sinabi ni Siho na magkasama sila ni Hasun sa sasakyan nang makita nila ang lalaking nakaitim na hinahabol ang assistant. Pagkatapos noon, nagkaroon ng matinding labanan. Nang humingi ng karagdagang detalye ang pulis, ipinasa na lamang ni Siho sa abogado ang lahat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Hasun at sabay silang umalis ng istasyon. Pagkasakay sa sasakyan pauwi kay Hasun, muling nagtanong si Siho kung bakit sinabi nito noong isang araw na huwag siyang umuwi. Ngunit bago pa man makapagtanong si Siho ng mas malinaw, nakatulog na si Hasun. Pagkatapos ay pumunta si Siho upang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan. Naalala niyang mula nang mabuo ang script ni Hasun, may ilang kaibigan siyang hindi niya naisip noon pa. Ang kaibigan niyang ito ay isang guro sa sayaw. Katatapos lang magising ni Hasun, nakita niya ang mensahe ni Siho kaya pumunta rin siya roon. Nang makilala niya ang taong kaharap niya bilang kaibigan ni Siho, agad niya itong sinuri. Siyempre, hindi ito maaaring maging ang lalaking nakaitim. Sa pamamagitan ng kaibigang ito, nalaman ni Siho na mayroon pala siyang kaibigang labis na galit sa kanya dahil aktor din ito, ngunit lagi siyang natatabunan ng kasikatan ni Siho. Ngunit kilala ni Hasun ang kaibigang aktor na iyon, kaya tiniyak niyang hindi ito tulad ng sinasabi ni Siho. Nang makabalik sila sa harap ng bahay ni Hasun, nagsabi ito ng ilang bagay na tila walang kaugnayan. Isang batya ng dugo, isang electric kettle, at isang taong nakatutok ng baril kay Siho. Narinig iyon ni Siho at inisip na sobrang pagod na si Hasun kaya nagkakaroon na ito ng guni-guni. Pagkasabi niya noon, hinintay niyang makapasok si Hasun bago siya umalis. Ngunit bago makaalis si Siho, may dumating na naghahanap kay Hasun. Ayaw niyang magambala ito kaya siya ang sumalubong. Ang taong iyon mula sa necklace workshop ay nagdala ng kwintas na gawa sa apple wood para kay Hasun. Nang makita ni Siho ang kwintas, agad niya itong dinala pauwi. Kaagad, pumasok ang swerte sa kanya. Isang international film producer ang lumapit upang makipag-usap tungkol sa isang kontrata. Kinagabihan, kasama ng direktor at assistant, nagtungo si Siho upang hanapin ang kanyang ikatlong kaibigan. Pagkatapos magretiro, naging may-ari ito ng isang panaderya. Bagamat mainit ang pagtanggap ng kaibigan, dama pa rin ni Siho ang kaunting kaba. Natatakot si Siho na baka ang kaibigan niyang iyon ang lalaking nakaitim. Kahit habang kumakain ng noodles, patuloy pa ring sinuswerte si Siho. 3 pakete ng pampalasa ang napunta sa kanya habang ang kaibigan at ang assistant ay wala. Para bang saan man siya pumunta, sinisipsip niya ang swerte ng iba. Samantala, dumating din si Songjung upang puntahan si Hasun. Alam niyang pumunta ito sa istasyon ng pulis, kaya nagdala siya ng tokwa upang itaboy ang malas. Natatakot siyang istorbohin si Hasun, kaya iniwan na lamang niya ang tokwa sa harap ng bahay at aalis na sana. Ngunit nakita ito ng kaibigan ni Hasun at tinawag siya pababa. Nang bumaba si Hasun, naroon pa rin si Songjung. Kumpirmado ni Songjung na hinarang ni Hasun ang isang saksak na para sana kay Siho noong isang araw. Nagulat din si Hasun sa pagkakatulad na yon. Ngunit para kay Songjung, hindi yon basta pagkakataon. Sinabi niyang lahat ng ito ay tadhana, ngunit nasa kamay ni Hasun ang pagpili. Maaari niyang piliin na iligtas si Siho o huwag. Si Hasun ang makakabago ng kapalaran. Pagkatapos sabihin yon, pinayuhan ni Songjung si Hasun na tigilan na ang pagsusulat ng Devil's Love script dahil napakapanganib nito para sa kanya. Ngunit hindi iyon maintindihan ni Hasun. Akala niya si Songjung ang kanyang buong pusong taga-suporta. Hindi nito kailanman ipapayo na tumigil siya at kahit gawin man, hindi siya titigil. Kung iyon ang kapalarang pinili ni Hasun, hindi niya ito pagsisisihan. Buo ang kanyang loob na gawin ang gusto niya. At si Songjung ay gagawa rin ng sarili niyang pagpili. Kinabukasan, iniulat ng balita na tumigil na ang pelikula sa pakikipagtrabaho sa screenwriter na si Hasun. Noon ay hawak ng buong crew ang opening ceremony. Pagdating ni Hasun, nakiusap siya sa producer na pag-isipan muli at bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit sinabi ng direktor na desisyon iyon ni Songjung. Isa itong malaking dago kay Hasun. Lumabas na yon pala ang naging pasya ni Songjung. Inisip ni Songjung na yon ang pinakamainam na paraan upang maprotektahan ang lahat. Nais din sanang makialam ni Siho para ayusin ang problema, ngunit pinigilan siya ng aktres.
Wala nang nagawa si Hason kundi umalis na may dalang sakit. Muling dumapo sa kanya ang malas. Habang naglalakad, aksidente siyang nabuhusan ng isang timba ng pulang pintura. Ngunit tumayo pa rin si Hason at umalis na parabang isang bangkay na walang kaluluwa. Pag-uwi niya, kinailangan niyang harapin ang sulat kamay na iniwan ng isang tao. Inakusahan siya bilang asasin. Pinunasan ni Hason iyon at napaiyak ng walang magawa, dala ng kawalang katarungan. Ang tanging nakapagpakalma kay Hason sa huli ay si Siho. Pumasok si Siho sa bahay at naghanda ng paliguan para kay Hason. Para na siyang isang nawawalang kaluluwa. Sinabi ni Hason kay Siho na lumayo ito sa kanya dahil isa siyang malas na babae at sanay na siya sa sakit na ito. Sa narinig, hindi kinaya ni Siho. Iniwan niya ang Apple Wood bracelet upang magdala ng swerte kay Hason at saka umalis. Sa paliligo, sobrang pagod na si Hason at tila handa ng sumuko sa buhay. Hinayaan niyang lamunin siya ng tubig. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang imahe ng isang takureng may kumukulong tubig, ang orasan na nakatutok sa alas 12, ang taong nakatutok ng baril kay Siho, kasabay ng malakas na sigaw, ay biglang humila kay Hason pabalik sa realidad. Isang linya ng mga salita, pakiusap, tulungan mo ako, ang lumitaw sa salamin. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at sinabi kay Siho ang nakita niya. Hindi ito pinaniwalaan ni Siho dahil ang nangyaring babala noong nakaraang araw ay hindi naman natupad. Tinawagan din ni Siho ang direktor upang magpadala ng mga gwardiya para bantayan si Hason at siya mismo ay nagtungo sa set mag-isa. Habang nasa set, nakatanggap si Siho ng tawag mula sa kanyang kaibigang panadero. Habang nag-uusap sila, nabanggit ng bagong kaibigan ang kanilang alamat na quintet noong nakaraan. Lumabas na mayroon pa pala silang isa pang kaibigan na nakalimutan ni Siho. Dati miyembro siya ng isang bandang binubuo ng 5 tao. 3 sa kanila'y muling nagpakita. Hindi inaasahan, ang natitirang isa pala ay ang lalaking nakaitim. Sa oras na yon, ang tunog ng pampainit ng tubig ay nagpatahimik kay Siho, natanto niyang ang kasalukuyang eksena ay tugmang-tugma sa babala ni Hason. At totoo nga, tulad ng nasa script na isinulat niya, nakatayo ang lalaking nakaitim sa labas ng pinto, nakasilip kung saan naroon si Siho. Natatakot si Hason at mabilis na bumaba upang hanapin si Siho, ngunit pinigilan siya ng gwardiya nito. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari, tanging ang alam lang ng lahat ay sa ospital na uwi si Hason. Doon, ang mga tingin ng direktor, ng katulong, at ng aktres ay tila palihim na sinisisi siya. Muli, lahat ng nangyayari ay tumutugma sa isinulat niya. Ngunit wala siyang karapatang umupo at maghintay para kay Siho sa harap ng operating room. Kaya naglakad na lamang si Hason na tulala. Nangyari pala kagabi, pumasok ang lalaking nakaitim at hinarap ng direkta si Siho. Itinutok niya ang baril at isinisi kay Siho ang pagkawala ng lahat ng kanyang swerte. Para mabawi ang dating kaluwalhatian, kailangan niyang patayin si Siho. Kaya agad dinala si Siho sa emergency room dahil tumama ang bala sa kanyang puso. Habang isinasagawa ang operasyon, patuloy na lumalala ang kondisyon niya. Sa oras na yon, tila iniwan ng kaluluwa ni Siho ang kanyang katawan at nakatagpo siya ng isang manghuhula sa kabilang mundo. Isinisi ng manghuhula sa kanya na hindi siya naging magnanakaw hanggang dulo. Hindi na unawaan ni Siho ang kanyang ibig sabihin. Inilahad ng manghuhula ang katotohanan, siya at si Hason ay may iisang kapalaran. Nakatakdang mamatay si Siho, ngunit siya ay naging magnanakaw ng swerte. Ang dalaga ang siyang kumarga ng lahat ng kamalasan para sa kanya. Nagtaka ang manghuhula kung bakit niya tinalikuran ang lahat at piniling siya ang magdala ng malas. Sa realidad, nananatiling walang malay si Siho kahit matapos ang operasyon. Ang nasa tabi niya ay si Yunhee. Tinulungan siya noon ni Siho noong nagsisimula pa lamang siya sa industriya, kaya nahulog ang loob niya dito. Nais ni Yunhee na si Siho ay mapasa kanya lamang, ngunit sa oras na yon, si Siho ay naglalakbay pa rin sa kanyang panaginip. Bumalik siya sa kanyang kabataan kung saan muling nakatagpo ang inang iniwan siya. Wala itong sinabi kundi pinabalik siya. Sinabi nitong ang lugar na yon ay para lamang sa mga patay. Sinisi ni Siho ang kanyang ina sa pag-abandona at ngayon na may pinipilit siyang bumalik sa mundong puno ng kasinungalingan at panganib. Ang tanging kailangan lang niya ay isang tahanan kasama ang kanyang ina. Sawa na siya sa realidad. Sa unang pagkakataon, inilahad ni Siho ang lahat ng kanyang nararamdaman, ngunit pinipigilan pa rin ng kanyang ina ang mga luha. Pilit nitong pinalalaya si Siho pabalik bago mahuli ang lahat. Samantala, bumalik ang swerte ni Hason. Agad siyang inalok ng isang malaking media corporation ng pakikipagpartner. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Hason. Pag-uwi niya, nadatnan niyang pinipinturahan ni Sungjung ang pader ng kanyang bahay. Mabait si Sungjung, ngunit ang kabaitan nito'y upang ipakilala siya sa ibang kumpanya. Labis itong ikinagalit ni Hason at hindi niya maunawaan ang ginagawa ni Sungjung. Kaya walang nagawa si Sungjung kundi ikwento ang alamat tungkol sa puno ng mansanas sa harap ng bahay. Kung hindi pinaghiwalay ng ama ang 2 puno noon, matagal nang patay ang kanyang anak. Ngunit gaano man sila kalayo, magkaugnay pa rin ang kanilang mga ugat. Isa sa mga puno ang patuloy na sumisipsip ng lahat ng sustansya mula sa kabila. Hindi iyon pinansin ni Hason. Muli niyang tinanong, kung lumago ang isang puno, mamamatay ba ang isa? Naunawaan niyang kung siya ang magiging maswerte at masaya, si Siho naman ang magiging malas. Kinabukasan, agad nagtungo si Hason sa ospital upang dalawin si Siho. Ngunit hindi siya naglakas loob na pumasok. Sinabihan pa niya ang kanyang katulong na huwag ipaalam sa iba. Sa labas, isang hanay ng mga reporter ang naghihintay. Nang makita si Hason, agad silang naglapitan at nagtanong ng sunod-sunod. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Hason ay ang pagdating ni Yunyang, nakagaon pang ospital. Nilapitan siya ni Yunyang at yumakap na parang siya ang biktima.
Pinilit ni Yunyang na magmukhang siya ang nawala ng script dahil kay Hasun. Ngunit natuwa pa rin si Hasun na buhay si Yunyang. Sinikap pa niyang protektahan ito laban sa mga reporter. Ngunit sa oras na wala si Hasun, muling bumalik ang kasinungalingan ni Yunyang. 3 linggo ang lumipas, nakita ng direktor na hindi pa rin nagigising si Siho. Kaya't naisip niyang gumawa ng ibang plano. Agad niyang kinausap ang karibal na aktor ni Siho. Ngunit pagkatalikod niya, bumungad sa kanya si Siho mismo. Nagising na rin sa wakas si Siho. Ngunit ang una niyang itinatanong ay ang kalagayan ni Hasun. Wala nang nagawa ang direktor kundi sabihin kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya kay Hasun. Ayos naman siya dahil may mga gwardyang laging nagbabantay. Ngunit kailangan pa ring mag-ingat dahil hindi pa rin nahuhuli ang lalaking nakaitim. Nais din niyang itago sa mga reporter ang paggising ni Siho para manatiling ligtas si Hasun. Sa kasamaang palad, narinig iyon ng aktres sa labas. Sumiklab ang selo sa kanyang puso. Sa mga oras na yon, naglalakad si Hasun sa kalsada nang biglang marinig ang himig ng isang kakaibang kanta. Alam niyang tuwing tumutugtog iyon, may masamang mangyayari. Nakatulala siyang nag-iisip nang marinig niya ang busina ng sasakyan sa kanyang likuran, kaya agad siyang lumisan. Lumalabas na malapit lang ang lalaking nakaitim. Nabalisa si Hasun na baka may nangyari, kaya't nagmadali siyang pumunta sa ospital upang hanapin si Siho. Hindi niya alam na nagising na ito. Mabilis na nagsuot si Siho ng damit pasyente at humiga na parang wala pang malay. Hindi ito alam ni Hasun kaya tumayo na lang siya at tinitigan si Siho ng ganoon. Lumuha siya ng labis na sakit ng damdamin. Inisip niyang kasalanan niya ang nangyari kay Siho. Kaya marahil simula ngayon, iiwan na niya ito. Alam ni Hasun na ang pulseras na yari sa Applewood ay isang agimat ng swerte. Kaya bago siya umalis, iniwan niya ito kay Siho tulad ng ginawa niya ilang dekada na ang nakaraan. Akala ni Hasun ay hindi na siya masasaktan. Pagkatapos sabihin yon, umalis na siya. Umupo si Siho at tinitigan ang pulseras sa kanyang kamay. Hindi niya akalain na may ganoon kabait at kahangal na tao sa mundo. Alam niyang kung ibinigay ito sa kanya ni Hasun, siya naman ang mapapahamak. Hindi alintana ni Siho ang sugat na hindi pa naghihilom. Agad siyang nagbihis at sinundan si Hasun. Ngunit nauna na itong nakaalis. Bumalik si Hasun sa lugar na pinuntahan niya kaninang umaga nang marinig niya ang nakakakilabot na himig. Hindi na siya nag-atubiling sundan ang direksyon ng tunog. Hindi niya alam na yon ang lugar na madalas puntahan noon ni Siho at ng lalaking nakaitim. Sinabi pa ng lalaki noon na balang araw, bibili siya ng bahay dito. Naglakad si Hasun papunta sa pinagmumulan ng tunog. Ito pala ang lungga ng asasin. Pumasok siya at nakita na may basement ang bahay. Bago pa man makapagsiyasat si Hasun, sumulpot sa kanyang likuran ang lalaking nakaitim. Nagkunwari siyang naghahanap ng aso kaya siya napadpad doon. Ngunit hindi siya nahirapang kilalanin bilang si Hasun, ang screenwriter. Agad niyang sinunggaban ang leeg ni Hasun at kinaladkad ito paloob. Pilit siyang lumaban ngunit binunot niya ang baril, dahilan para matakot si Hasun hanggang mamatay. Sa sandaling iyon, may biglang tumawag kay Hasun mula sa labas. Walang iba kundi si Siho. Sinipa niya pabukas ang pinto at inabutan ang lalaking nakaitim na nakatutok ang baril sa ulo ni Hasun. Nang makita si Siho, agad inilipat ng asasin ang target. Habang handa na siyang umatake, agad na sumugod si Hasun upang harangin ang baril. Kasabay nito, lumapit din ang tunog ng pulis na paparating. Nang makita ng lalaking nakaitim na may kakaiba, agad siyang tumakbo palayo. Mabilis na nilagyan ng pulisya ng harang ang kanyang bahay. Natuklasan nilang matagal na niyang sinusubaybayan si Siho, at ang basement na nadiskubre ng mga pulis ay tugmang-tugma sa testimonya ni Yunyang noong isang araw. Bagamat muntik nang mamatay si Hasun, ang iniisip pa rin niya ay ang paggising ni Siho. Nang lumingon si Siho, bigla na lang siyang naglaho ng tahimik. Pag-uwi ni Hasun, nagulat siyang makita si Siho na naghihintay na sa kanyang pintuan. Nakita ni Hasun na duguan ang kanyang sugat at nabasa ang damit nito. Agad niyang pinapasok si Siho at binalutan ng benda ang sugat. Nakita niya ang tama ng bala sa katawan nito at lalo siyang sinisi ang sarili. Kung dumating lang siya ng mas maaga, baka hindi ito nangyari. Nang makita ni Siho ang kanyang pag-iyak, lalo siyang nasaktan. Ibinigay niya muli ang pulseras na gawa sa Applewood at pinunasan ang luha ni Hasun gamit ang kanyang kamay. Bagamat sinabi ng manghuhula na hindi siya dapat maging malambot at dapat siyang maging magnanakaw para mabuhay, naniniwala si Siho na makakahanap siya ng paraan upang labanan ang kapalaran. Sa sandaling iyon, ang mga mata nila ay naging matamis habang nagtatitigan. Unti-unti ring naglapit ang kanilang mga mukha, ngunit walang halikang nangyari. Nahimatay si Hasun dahil sa lagnat. Agad na tumawag si Siho ng doktor para siyasatin siya. Lumabas na dahil sa sobrang takot at panghihina ng katawan, kaya nawalan siya ng malay. Pagmulat niya, nakita niyang nakaupo si Siho sa tabi niya. Inamin ni Siho ang totoo, siya ang batang binigyan niya ng pulseras. Hindi na nagulat si Hasun dahil ang unang pagkikita nila ay noong napulot din niya ang pulseras. Hindi iyon mahalagang bagay, kaya't ang tanging nagmamahal dito sa mundo ay siya at ang batang iyon. Tahimik na nagpasalamat si Hasun sa Diyos na ligtas pa rin siya. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala kay Siho ng nakaraan. Lumabas na walang swerte ang panghabang buhay. Noong araw na natanggap niya ang pinakamalaking parangal, pag-uwi niya, natuklasan niyang iniwan siya ng kanyang ina. Noong araw na nabigyan siya ng pagkakataong magningning bilang aktor, iyon din ang araw na nawala ang pinakamatalik niyang kaibigan at ngayon ay naging asasin. Noong nanalo siya ng parangal sa pag-arte, iniwan din siya ng kasintahan. Nang sumikat ang kanilang grupo, ikinalat ng kumpanya na nabuwag ang buong grupo dahil sa kanya. Lahat ng taong itinuring niyang malapit ay lumayo sa kanya, kaya pinili ni Siho na maging aktor na lamang.
Sinubukan ni Siho na magpatuloy mag-isa. Totoo ang swerte, pero totoo rin ang kamalasan. Umupo siya at binantayan si Hasun hanggang kinabukasan. Nang makita niyang bumaba na ang lagnat nito, umalis siya ng payapa ang loob. Muling bumalik si Siho bilang isang makinang na bituin sa set. Nagsimula na rin ang unang eksena ng pelikulang Devil's Love. Ngunit matapos patayin ang kamera, nais ni Siho na makausap ng pribado si Songjong. Hiniling niya kay Songjong na payagan si Hasun na bumalik bilang screenwriter ng pelikula. Nangakong kung babalik siya bilang manunulat, hindi na siya lalapit pa kay Hasun. Hindi niya hahayaang malagay ito sa peligro, tulad ng kinatatakutan ni Songjong. Sapagkat minsan, hindi lang kay Siho nanggagaling ang panganib, kundi pati kay Yunhee. Pagkatapos magsimula ang pelikula, tumawag si Yunhee kay Yunyang. Ipinagyabang niyang nagsimula na ang pelikula at malapit nang bumalik si Hasun bilang pangunahing screenwriter. Nang marinig iyon, nagselos si Yunyang. Mula pa noong una, lagi siyang natatalo kay Hasun sa pagsusulat. Habang nahihirapan siyang magsulat, si Hasun naman ay sunod-sunod na natatapos ang script. Dahil dito, ang selos ni Yunyang ay naging kasakiman. 8 taon na ang nakalipas, isang sunog ang muntik nang pumatay sa kanilang dalawa. Ngunit nang bumalik si Hasun upang iligtas ang kanyang ina, nagdasal si Yunyang na mamatay na siya noon. At ngayon, muling bumalik ang kahilingang iyon ni Yunyang. Makalipas ang ilang araw, lumabas si Yunyang sa balita. Ipinahayag niyang siya ang tunay na may akda ng pelikulang Devil's Love. Inamin din niyang siya ay na-inspire ng lalaking nakaitim. Nalaman niya ang pagkamuhi nito kay Siho. Dagdag pa niya, nagmahal daw ang lalaking nakaitim kay Rayon. Ngunit si Siho raw ay minahal si Rayon at iniwan siya, dahilan para lisanin ni Rayon ang mundong ito. Ang mga detalyeng ito ang bumuo ng kwento sa pelikula. Nagpasiklab ng galit kina Hasun at sa katulong ni Siho ang mga kasinungalingan ni Yunyang. Alam nilang lahat ng sinabi niya ay pawang kasinungalingan. Samantala, habang nagtatago ang lalaking nakaitim, hindi siya mapalagay. Laging sumusunod sa kanya ang multo ng namatay na katulong. Ang maganda ngunit dugo ang babae ay paulit-ulit siyang tinatakot. Habang mas tumatakbo siya, mas sinusundan siya ng multo. Paulit-ulit nitong sinasabi, kung ako'y nagdurusa, dapat magdusa ka rin. Sa oras na yon, labis nang natakot ang masamang tao. Pilit siyang hinila ng multo na sumunod dito. Samantala, nasa kalsada si Siho nang makatanggap siya ng tawag mula sa lalaking nakaitim. Sinabi nitong narito ang katulong. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ng katulong at sumisigaw sa takot, nais na iligtas siya ni Siho. Ngunit sa sandaling iyon, ang dugo ang kamay ng katulong ay dumapo sa kanyang balikat. Hinawakan niya ang kamay nito at dinala siya patungo sa dagat. At doon, tumalo ng asasin sa dagat. Unti-unting lumalabas ang katotohanan kung sino ang tunay na masama. Noong gabi ng pagpatay, tumakbo ang katulong upang humingi ng tulong kay Yunyang. Ngunit laking gulat niya nang itulak siya nito pababa. Si Yunyang pala ang nag-utos sa lalaking nakaitim na atakehin ang katulong dahil ibinunyag nito ang panganib kay Siho. Ang tunay na demonyo ay si Yunyang. Ilang araw ang nakalipas, nang tumawag muli ang lalaking nakaitim kay Siho, inakala ng lahat na magpapakita siya. Ngunit ang inaalala ni Siho ay ang kaligtasan ni Hasun. Narinig niya sa radyo na may babaeng nasa edad 30 na sinaksak hanggang mamatay habang may sinasalbang tao. Inisip niyang si Hasun iyon. Agad siyang nagtungo sa bahay nito upang tingnan. Pagdating niya, nakita niya ang anino ni Hasun na sumasayaw sa loob ng bahay kaya nakahinga siya ng maluwag at umuwi. Ngunit pag-uwi niya, patuloy na lumilitaw ang imahe ni Hasun sa kanyang harapan, isang senyales ng pananabik. Ang higit na ikinagulat niya, biglang lumitaw si Hasun mismo sa harap niya. Kung ganoon, sino ang taong nasa bahay ni Hasun kanina? Inisip ni Hasun na si Yunyang iyon. Hindi na niya pinag-isipan pa at pumasok na siya sa opisina. Kaya napagpasyahan ni Hasun na sa bahay ni Siho siya magsusulat ng script. Ngunit matagal nang nakansela ang planong iyon. Kaya pinaalis siya ni Siho. Tumanggi si Hasun na umalis dahil sa mga oras na iyon, wala pa silang karagdagang impormasyon tungkol sa assassin. Mananatili siya roon upang kung may maisip siya, agad niyang masabi kay Siho. Sa ganoon, mas magiging ligtas silang dalawa. Ngunit ang problema, hindi na nakikita ni Siho si Hasun bilang isang screenwriter sa kanyang puso. Kung magsasama sila, baka magkaroon siya ng ibang nararamdaman. Kung hindi aalis si Hasun, siya mismo ang aalis. Pagdating nila sa pinto, nagpatuloy ang pagtatalo. Sa oras na yon, dumating muli si Songjong upang hanapin si Siho. Kung makita niyang magkasama si Siho at Hasun, tiyak na pagbabawalan niyang bumalik si Hasun bilang screenwriter. Kaya sinabi ni Siho kay Hasun na magtago sa loob. Hindi inaasahan, dumiretso si Songjong sa sala at tinanong si Siho kung kailan siya lilipat. Noon lang naalala ni Siho na gusto niyang lumipat. Ngunit sa ngayon, wala na siyang balak gawin yon. Dumating si Songjong upang angkinin ang bahay dahil plano niyang manirahan muna rito hanggang maibalik sa tunay na may-ari. Kakaiba, mula nang tumira si Hasun dito, hindi na siya makapagsulat. Blanko ang kanyang isip, walang ideya. Kaya't sinubukan niyang baguhin ang atmosfera gamit ang makinilya. Ngunit makalipas ang isang oras, wala pa rin siyang naisulat kahit isang pangungusap. Pumasok si Siho at nakita niyang seryoso itong nagtatrabaho, saka napansin ang peklat sa noo ni Hasun. Ngunit pinuri pa rin niya ang maganda nitong noo at kilay. Kumuha siya ng paperclip at ikinlip ang buhok ni Hasun. Nang makita ni Siho na nahihirapan siya, siya na mismo ang pumalit sa pagtatype. May karanasan si Siho sa pag-arte, kaya mahusay din siyang gumamit ng makinilya. Nakahiga ng komportable si Hasun habang nagsasalita, at si Siho naman ay naging parang sekretarya na nagtatype. Paulit-ulit na sinabi ni Hasun ang kanyang mga ideya na parang sinapian. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang nakatulog.
Tinakpan siya ni Siho ng kumot at sinabi sa sarili na hindi siya dapat manatili roon. Ngunit naupo rin si Siho sa tabi niya, isinandal ang ulo kay Hason at nakatulog. Makalipas ang ilang araw, nang makatanggap si Siho ng tawag mula sa kaibigan, agad siyang tumawag sa pulis. Mabilis na sinelyuhan ng pulisya ang dalampasigan. Ang paunang konklusyon nila ay tumawid siya ng hangganan sa dagat. Ngunit ang tawag na iyon ay nagdulot pa rin ng pagdududa kay Siho. Sa mga oras na iyon, nakatayo siyang nag-iisip tungkol sa nakaraan. Sa tuwing nagkikita sila, nasasaktan si Hason. Doon niya napagtanto na siya ang malas. Biglang lumitaw si Hason sa tabi niya. Hiniling niyang hanapin siya ng manager at sinundan siya roon. Sinabi ni Siho na siya ang dahilan kung bakit nagiging malungkot ang mga tao sa paligid niya. Kaya ang pinakamabuting paraan ay ang lumayo siya kay Hason. Pero ayaw tumakbo ni Hason. Hindi siya naniniwala sa kapalaran. Para sa kanya, ang kapalaran ay parang supervisor lang, hindi tagapamahala. Siya pa rin ang magpapasya. Kung ang pulseras na gawa sa apple wood ay magpapalitan lamang sa kanila ng kamalasan, itatapon na lang ito ni Hason sa dagat para makita kung sino ang magiging malas at sino ang magiging maswerte sa kanilang dalawa. Hindi siya naniniwala sa espiritualidad. Dahil lagi siyang sinasabihan ng kanyang ina na walang multo sa mundong ito. Ang pangungusap na iyon ay nagpapaalala rin kay Siho ng kanyang ina. Hindi alam ng dalawa na iisa pala ang kanilang ina. Ang problema, ngayon ay naitapon na ang pulseras na swerte. Kaya ang kamalasan ay dumating sa kanilang dalawa. Pumunta sila para maghanap ng kainan. Ngunit saan man sila pumunta, sarado ang mga restoran. Napakahirap para sa kanila ang makahanap ng kainan ng seafood. Habang nag-ihaw sila ng kabibe, muntik pa nilang masunog ang kusina. Sa huli, ang pagkain dapat sana'y kakainin nila ay hindi man lang natikman. Hindi alam ni Siho kung kailan nagsimulang maging kaibig-ibig ang bawat kamalian ni Hason sa kanyang paningin. Kahit noong naglalakad siya at napakan ang tae ng aso at natumba pa sa tumpok ng dumi. Nakikita pa rin siya ni Siho na sobrang cute. Hindi siya alintana na madumihan at inialok pa niya ang kanyang damit para matakpan siya. Pagkatapos, inihatid niya si Hason pauwi. Ngunit pagkapasok nila sa bahay, ang aninong sumasayaw sa paligid ng bahay ni Hason buong araw ay muling nagpakita. Walang iba kundi ang ina ni Hason. Ngunit ang inang ito ay hindi ang nasa kanyang kwento. Natakot si Siho dahil alam niya na patay na ang ina ni Hason. Pero si Hason naman ay labis na nailang. Nalito si Siho ngunit nagpa siya pa ring umalis. Hinabol siya ni Hason para ibalik ang kanyang damit at sinabi ang tungkol sa pagkakaroon niya ng dalawang ina. Ang taong nasa bahay ay ang kanyang tunay na ina. Nang marinig iyon, sobrang nabahala si Siho. Itinuring niyang napakahalaga si Hason kaya ikinuwento niya ang lahat tungkol sa kanyang ina at dating kasintahan. Pero napakaraming lihim ni Hason sa kanya. Sa huli, umalis pa rin siya. Marahil ay may bagay na mahirap sabihin si Hason. Para kay Hason, ang tunay na inang ito ay lubhang estranghero. Napakatagal nang hindi siya dinalaw. Ngunit hindi rin siya masaya sa relasyon nilang mag-ina. Parang hindi ito umiiral sa kanyang buhay. Dahil sa panayam niyon niyang kahapon, napaligiran ng mga reporter ang bahay ni Siho. Sunod-sunod ang mga argumento tungkol sa personalidad ni Siho. Para mas makalkal, tinawagan pa ng mga reporter ang dalawang matalik na kaibigan ni Siho para kapanayamin. Dahil magkasama sila sa isang music group, malamang na alam nila ang relasyon ni Siho sa babaeng si Rayon. Kumpirmado nilang hindi minahal ni Rayon ang asasin at hindi si Siho ang nangagaw ng kasintahan o masamang tao gaya ng chismis. Nang gabing iyon, nagbigay ng proteksyon ang media kay Siho. Ngunit kahit tila tahimik na ang lahat, hindi pa rin nakaramdam ng ligaya si Siho. Matapos makinig sa tawag ng kaibigan, nakita ni Siho ang isang babaeng nakaputing bestida sa labas ng bintana. Hinabol niya ito para tiyakin, ngunit wala siyang nadatnan. Kinaumagahan, tinanong ni Siho si Sumjung kung nakakita na ba siya ng multo roon noon. Hindi lamang siya pinalakas ng loob ni Sumjung, sinabi pa nitong kung hindi siya komportable, dapat na siyang umalis. May mga taong palaging nakakakita ng multo sa paligid ni Siho. Dahil dito, sobrang natakot si Siho kaya hindi na siya nakapagsalita. Bago pa siya makapagtanong pa, binanggit ni Sumjung ang kanilang kasunduan, ang pangako ni Siho na huwag lumapit kay Hason. Nang marinig iyon, naging mausisa si Siho kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ng isang direktor sa screenwriter. Agad namang sinabi ni Sumjung na gusto niya si Hason. Dahil dito, nagselos ng husto si Siho at hindi makapagsalita. Bago pa siya makasagot, nakatanggap ng tawag si Sumjung at umalis. Lumalabas na may pakana na naman si Yunyang. Ginamit niya ang titulo ng pangunahing manunulat na siya ang gumawa noon. Pinilit ni Yunyang ang producer na gawing co-writer siya ni Hason. Kung hindi, ay dedemanda niya ang lahat. Bagamat labis na nadismaya si Hason sa taong nasa harap niya, tinanggap pa rin niyang makipagtagisan kay Yunyang. Nang malaman ni Siho na handa siyang lumaban at hindi umatras, tuwang-tuwa siya. Biglang umalinggaw ang tunog ng makinilya, kaya inisip ni Siho na dumating na si Hason. Magdadala na sana siya ng kape kay Hason nang makita niyang kararating pa lang ito mula sa pintuan. Kung gayon, sino ang nagtatype? Samantala, palabas ng banyo ang manager. Pagbukas nila ng opisina, sabay-sabay silang napasigaw dahil may lumabas na babae na nakaputing bestida. Hindi sumuko si Hason at mabilis na hinabol ito. Nang tatakbo na ang babaeng multo, tinamaan ng sapatos ni Hason ang kanyang ulo. Ang totoo, wala talagang babaeng multo roon. Isa lamang siyang ekstra na inupahan ng kung sino man. Nang tanungin nila ito, tila wala siyang masamang balak. Inupahan lamang siya ng isang tao kapalit ng malaking halaga. Kaya't naipaliwanag kung paano may nakapasok na script sa bahay. Isinantabi muna ang mga multo, ngunit ang relasyon ni Hason at Siho ay lalong tumitibay araw-araw.
Palitan sila ng mga mensahe, kahit walang kabuluhan ng mga text, nakapagpapangiti ito sa kanila. Habang lumalalim ang kanilang damdamin, mas lalo silang nagmamalasakit. Lagi pang tinatanong ni Siho sa manager ang tungkol sa mga ginagawa ni Hasun. Naiinis na ang manager sa sobrang pag-aalala ni Siho. Ngayon, sumama si Hasun sa kanyang ina para ayusin ang buhok niya. Iiwanan na niya ang kanyang lumang estilo. Samantala, pinilit ni Siho ang manager na magtayo ng tent kasama niya sa bakuran. Kahit amoy pataba, nasisiyahan si Siho dahil muling nabubuhay ang kanyang puno ng mansanas dahil sa pag-aalaga ni Hasun. Noon tumawag si Hasun kay Siho. Pagbalik ni Siho, nasilayan niya ang napakagandang anyo nito. Para ligawan ng dalaga, siya mismo ang pumasok sa kusina para ipakita ang galing sa pagluluto. Makalipas ang ilang sandali, nagdala si Siho ng dumplings para ialok kay Hasun. Ang kilos ni Siho habang pinapakain siya ay biglang nagpapaalala kay Hasun ng kanyang ina. Ang ina sa kwento ni Hasun ay ang kanyang adoptive mother. Pagkamatay ng kanyang ama, siya ang nagmahal ng walang kondisyon. Ngunit tinangay siya ng apoy 8 taon na ang nakalilipas. Ang pag-alaala sa nakaraan ay nagpaiyak kay Hasun. Ayaw niyang pag-usapan iyon, ngunit ang totoo'y iniiwasan lamang niya ang masakit na nakaraan. Ngayon, napagtanto ni Siho na may pagkakapareho sila. Pareho nilang nawala ang minamahal sa apoy noong taon na yon. Marahil, ipinakilala sila ng tadhana upang paghilumin ang isa't isa. Naghalikan ang dalawa. Nagkaroon na kayo ng lakas ng loob si Hasun na buksan ang puso at tanggapin ang damdamin ni Siho. Ngunit hindi nila inasahan na ang kanilang kaligayahan ay muling magpapaliyab ng galit sa puso ng isang patay. Ipinangako niyang hindi siya iiwan. Ngunit patuloy na nagpapakita ang babaeng nagngangalang Rayon. Ang kakaibang tunog sa silid-aklatan ang nagtulak kina Siho at Hasun na pumasok doon. Ang nakita lamang ng dalawa ay ang mga salitang, "I'm back." Walang tao sa silid na yon, kaya't labis silang nalito. Sa daan pa uwi, sinabi ni Hasun kay Siho na madalas siyang makarinig ng mga kakaibang tunog habang nagsusulat. Lagi niyang sinasabi na hindi siya naniniwala sa espiritualidad, ngunit tila kailangan niya ito sa pagsusulat. Habang mas malaki ang pagnanasa ng mga tao, mas mataas din ang tsansang makatagpo ng mga multo. Samantala, sa bahay ni Yunyang, sinabi niyang gusto niyang makipagtagisan kay Hasun. Ngunit hindi sapat ang kanyang talino. Kahit anong gawin ni Yunyang, wala siyang maisulat. Kaya't pinili niyang makipagkasundo sa demonyo para lamang makagawa ng script. Inihatid ni Siho si Hasun pauwi at nakita niyang nakatulog ito. Tatanggalin na sana ni Siho ang seatbelt para tulungan siya nang biglang magising si Hasun. Ang sandaling halos magdikit ang kanilang mga mukha ay nagpalito kay Hasun kaya't siya ay tumakbo. Hinabol siya ni Siho at tinanong kung bakit siya iniiwasan. Noon lamang napagtanto ni Siho na natatakot si Hasun na iwanan. Lumaki siya sa kamalasan at itinaboy ng iba, kaya't ngayong binuksan niya ang puso kay Siho, hindi niya kakayaning maiwan muli. Ngunit ang imahe ni Siho at ang halik nila noong nakaraang araw ay patuloy na bumabagabag kay Hasun. Nang makita siyang ganoon, agad siyang tinuruan ng leksyon ng kanyang tunay na ina. Sabi nito, kung gusto niya si Siho, ayos lang na halikan niya ito. Ngunit ang tinutukoy pala niya ay ang script na sinusulat ni Hasun. Karaniwan daw, sa ika-10 episode ng isang drama, maaari nang magkaroon ng halikan. Katatapos lamang siyang liwanagan ng ina nang biglang tumunog ang doorbell. Nang buksan ng ina ang pinto, naroon si Sungjung. Noon ay may pagdududa pa ang ina tungkol kay Sungjung. Ngunit ngayon ay matapang niyang inisip kung siya nga ba ang anak ng kanyang matalik na kaibigan. Labis na natuwa si Sungjung dahil sa wakas ay nakilala siya. Para kay Hasun, napakalaking gulat nito. Hindi niya akalain ang binatang nasa harap niya ang batang palaging sumusunod sa kanya noon. Lumalabas na hindi lamang noong siya'y 10 taong gulang kundi maging noong siya'y nasa high school, tahimik na siyang binabantayan ni Sungjung. Agad na hinila ni Hasun si Sungjung palabas upang mag-usap. Sinisi niya ito dahil hindi agad nagsabi. Ngunit ngayon, nasa ibang katayuan na si Sungjung. Isa na siyang ganap na lalaki. Ayaw na niyang lumapit kay Hasun bilang nakababatang kapatid gaya noon. Sa sandaling yon, nasilayan ni Siho ang malapit na eksena ng dalawa. Habang naglalakad sila, nalaman ni Hasun na may kakayahan si Sungjung na makakita ng mga espiritu. Doon niya napagtanto na ang kwento tungkol sa puno ng mansanas ay hindi basta-bastang kwento lamang. Habang bumibili ng sorbetes si Sungjung, biglang lumabas si Siho mula sa mga damuhan. Dahil sa selos, mabilis niyang hinila si Hasun upang kausapin. Naniniwala si Siho na basta't nasa tabi niya si Hasun, kakayanin niyang akuin ang lahat ng kamalasan. Biglang may bola na lumipad mula kung saan. Kung hindi ito nasalo agad ni Hasun, tatama sana ito sa mukha ni Siho. Doon niya napagtanto na siya mismo ang malas, hindi si Hasun. Unti-unting nahayag ang kwento. Ngayon, nakatanggap si Siho ng dagdag na impormasyon mula sa pulisya. Ayon sa kanila, ang puting aninong nakita niya sa hotel noong isang araw ay si Yunyang. Sa salaysay ni Yunyang, bihag daw siya ng lalaking nakaitim noon. Ngunit napagtanto ng pulisya na pawang kasinungalingan lamang ang lahat ng sinabi ni Yunyang. Mas mahalaga, naroon din si Yunyang sa sunog 8 taon na ang nakalilipas, at siya rin ay nasa landslide na muntik nang magbaon kay Siho. Pagkatapos ng landslide, natagpuan ang bangkay ng assistant na tila sinadya upang ilantad ang katawan nito. Sa oras na yon, nakatanggap si Siho ng tawag mula sa tunay na ina ni Hasun. Pagdating niya, nakita niyang may isang tao mula sa kanyang kumpanya na nakaluhod sa harap nito. Nang tanungin ni Siho, nalaman niyang nahuli ito ng ina ni Hasun habang namboboso sa bahay ni Hasun. Akala ng ina, utos iyon ni Siho. Matapos ang pagtatanong, binanggit nito ang pangalan na Yunhee.
Noon lamang napagtanto ng ina na lahat ay plano ng sinasabing kasintahan ni Siho, si Yunhee. Labis na nabigla si Siho. Hindi siya makapaniwalang ang malapit niyang nakababatang kasamahan ay isang tusong tao. Napakaraming kapahamakan na ang idinulot ni Yunhee kay Hason. Upang tapusin ito, ipinatawag ni Siho si Yunhee sa kanyang bahay upang mag-usap. Sa harap niya, nagkunwari pa rin si Yunhee na inosente, na parabang walang nangyari. Hanggang sa ibato ni Siho ang tambak ng ebidensya sa mesa, saka lamang nagbago ang kanyang asal. Ayon kay Yunhee, ginawa lamang niya yon dahil labis niyang mahal si Siho. Ipinakita pa niya ang paso sa kanyang balikat at sinabing iyon ay nakuha niya nang iligtas niya si Siho sa apoy. Ipinagpilitan ni Yunhee na dapat siyang panagutan ni Siho. Ngunit tanong ni Siho, hindi ba tinulungan na niya ito sa nakalipas na 8 taon? Hindi pa ba yon sapat? Habang lalo siyang pinagsasabihan ni Siho, lalo namang napuot si Yunhee kay Hason. Samantala, nag-empake rin si Hason at nagtungo sa bahay ni Yunyang. Dahil ito ang lugar ng krimen ng kanyang assistant, may takot si Hason. Nang muling makaharap ang masamang kaibigan, nagpakita pa rin ng kabaitan si Hason. Ngunit sa totoo lang, hindi siya masaya. Binati niya si Yunyang at nangakong makikipagtulungan ng maayos. Hindi niya inaasahang ang isang taong hindi makasulat kahit isang salita tulad ni Yunyang ay nakapagsusulat ng tuloy-tuloy sa gabi. Nagtaka si Hason at tinawag si Yunyang. Ngunit parang hindi siya naririnig nito. Nang gisingin ni Hason si Yunyang, nakita niyang sobrang tutok ito sa pagsusulat hanggang sa nakakagat ang kanyang labi at dumudugo. Nagdulot ito ng pag-aalala at kalituhan kay Hason. Ikinuwento niya ito kay Siho, ngunit sabi ni Siho, pabayaan na lang si Yunyang. Bumalik sa kwento ng dalawa, habang nag-uusap tungkol sa nakaraan, biglang naalala ni Hason na minsan na niyang nakilala si Siho. Noong araw na nagnakaw siya ng tinapay dahil sa sobrang gutom at hinahabol at binubugbog siya, si Hason pala ang tumulong. Walang alam si Siho noon. Ang iniisip lang niya ay samantalahin ang kabaitan ni Hason upang makuha ang kanyang simpatya. Nang gabing iyon, naghanda rin si Siho ng cake at alak. Plano niyang ipagdiwang ang unang pag-ere ng drama ni Hason. Ngunit abala si Hason sa pakikipagdiwang kasama sina Sungjung at ang crew. Gayunpaman, hindi siya nakatutok sa party at si Siho lamang ang nasa isip. Ikinuwento ni Hason kay Sungjung na tuwing 8 taon ay muling nagtatagpo sila ni Siho. Habang nagtutoast si Sungjung, bumalik siya upang hanapin si Siho. Nagising si Siho nang makita siyang dumating. Masayang pinanood nilang dalawa ang pelikula. Bilang pagdiriwang, binigyan ni Siho si Hason ng kwintas, katulad ng ibinigay niya noon na pulseras na gawa sa applewood. Umaasa siyang ang kwintas na ito ay magdadala rin ng swerte kay Hason. Labis na naantig si Hason at sinabi niyang hindi lamang noong bata pa sila nagtagpo, kundi ang totoo ay tuwing 8 taon. Ang kwento ng pagnanakaw ng tinapay na ikinuwento ni Siho kanina, siya pala ang taong tumulong noon. Ibinigay rin ni Hason ang address ng dumpling shop ng kanyang adoptive mother. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Siho na ang dumpling shop na binanggit niya ay ang lugar kung saan niya nakita ang kanyang ina. Lumalabas na ang adoptive mother ni Hason ay siya ring ina ni Siho. Noon, pumunta si Sungjung sa bahay ni Hason upang hanapin siya, ngunit ang nadatnan lamang niya ay ang kanyang tunay na ina. Sa kwento ng ina, may isang bagay na natutunan si Sungjung. Hindi tadhana ang dahilan ng kanilang pagkikita, kundi tuwing 8 taon, nagkakapalitan ang kanilang mga kapalaran. Naisip ni Siho na lalong humihirap ipaliwanag ang kwento, kaya nakipagkita siya kay Sungjung. Sa bahay ng direktor, may mga guhit ng mga multo at demonyo. Inisip ni Siho na ang tinutukoy ni Sungjung na nakakakita ng multo ay siya mismo. Hindi na nag-alinlangan si Sungjung. Ikinuwento niya na nakakita siya ng madilim na anino na sumusunod kay Siho. Lumitaw din ang aninong iyon sa dumpling shop malapit sa bahay ni Hason. Ibinunyag din ni Sungjung na minsan na niyang hinarap ang multong iyon. Kinumpirma ni Siho kay Sungjung kung iyon ba ang taong nasa larawan. Ang multong iyon ay ang kanyang ina. Pumunta si Siho sa abandonadong dumpling shop ng gabing iyon. Sa madilim na bahay na iyon, nasugatan si Siho sa palad, gaya ng nangyari kay Hason noon. Kung totoo ang kwento ng pagpapalit ng kapalaran, ibabalik ni Siho ang lahat ng swerte kay Hason. Sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang kanyang ina at sinabing ang lahat ng iyon ay hindi kay Siho, kaya oras na para ibalik ang mga ito. Hindi na intindihan ni Siho ang sinasabi ng kanyang ina, ngunit kung may gusto man ito, siya na lamang ang puntiryahin at huwag nang pahirapan si Hason. Nagsalita si Siho habang umiiyak, ngunit katahimikan lamang ang kanyang natanggap mula sa ina. Mabilis siyang nagmaneho palayo. Bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. Noong manghula pa ang kanyang ina, lagi nitong nahuhulaan ang mga mangyayari, dahilan upang dagsain siya ng maraming tao. Ang kakayahang makarinig at manghula ng hinaharap ay ngayon kay Hason naman nangyayari. Sa pag-isip nito, lalo pang nadurog ang puso ni Siho. Agad siyang nagtungo sa lugar kung saan nakita niya si Hason na umiiyak sa puntod ng kanyang ina. At nang makarating doon, napagtanto niyang iyon nga ang puntod ng kanyang sariling ina. Biglang naalala ni Siho ang araw na paulit-ulit siyang hinahanap ng kanyang ina ng isa na siyang sikat na mga awit. Dahil akala niya ay iniwan siya ng ina upang humanap ng ibang kaligayahan, paulit-ulit niya itong tinanggihan. At ngayong muli niya itong nasilayan, wala na ang kanyang ina. Matapos makipag-usap kay Siho, pumunta rin si Sungjung upang hanapin si Hason. Ngunit si Hason ay nasa bahay ni Siho. Dito, ibinunyag ni Sungjung ang katotohanan. Ang bahay na iyon ay siya mismong tinirhan ni Hason noong bata pa siya. Nang mabangkarote ang ama ni Hason, binili ito ng pamilya ni Sungjung. Ang kwartong tinatrabahuhan ni Hason ngayon ay siya ring kwartong tinuluyan niya noong bata pa siya. Hindi ito basta pagkakatulad lamang, kundi dahil dumating na ang 8 taong siklo.
Ang bawat 8 taon ay hindi tadhana, kundi pagpapalit ng kapalaran. Unti-unti nang bumabalik ang lahat sa pinagmulan. Samantala, nagtungo ang pulisya sa bahay ni Yunyang upang imbestigahan ang hinala nila. Nang makita nilang naninirahan pa rin si Yunyang sa bahay na pinangyarihan ng krimen, kinilabutan sila. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa pinatay na assistant at nagkunwari si Yunyang na nalulungkot. Sa oras na ito, ibinalik ng mga pulis ang singsing kay Yunyang. Mabilis itong isinuot ni Yunyang, nakalimutan niyang ang singsing ay natagpuan sa katawan ng assistant. Sabi niya marahil ay ninakaw ito. Ngunit hindi lamang singsing, naroon din ang kanyang ID card. Parang peke ang buong crime scene. Ang sinabi ng mga pulis ay bahagyang nagbago ng ekspresyon ni Yunyang, ngunit malamig pa rin ang kanyang asal at pinauwi ang 2 pulis. Gayunman, nanatili pa rin ang malaking hinala ng mga pulis laban sa kanya. Nang makita ni Yunyang na nagsisimula ng makaalam ng impormasyon ang mga pulis, nag-alala siya. Agad niyang inalala ang lahat. Ang malupit na katotohanan, siya mismo ang umupa sa lalaking nakaitim upang patayin ang assistant. Pagkatapos, itinakas nilang 2 ang bangkay sa bundok sa kabubatan. Bago tabunan, ipinasuot pa ni Yunyang ang singsing sa katawan at itinapon ang kanyang ID card. Sa oras na yon, lumitaw ang multo ni Rayon sa kanyang tabi. Inudyukan niya si Yunyang na isulat ang lahat na parang pelikula. Agad namang nagsubsob si Yunyang sa pagsusulat at nailagay lahat ng katotohanan. Samantala, nagpapatuloy ang pelikula sa shooting. Dumating pa rin si Yunhee upang humiling kay Siho ng isa pang pagkakataon. Mahal daw niya ito kahit mamatay siya, ngunit malamig at tuwirang tinanggihan siya ni Siho, dahilan upang maging parang demonyo si Yunhee. Sa oras na ito, lumitaw ang tunay na demonyo. Hindi na ito anino, kundi ang magandang kaluluwa ni Rayon na lumitaw sa harap ni Siho. Tinitigan niya ito at marahang naupo sa tabi niya. Hinaplos niya ang mukha ni Siho, ngunit mumiti lamang ito nang dumating si Hason. Nasaksihan ni Sungjung ang lahat ng ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Rayon ng malinaw. Ngunit biglang nagbago si Rayon at naging demonyo nang makita si Hason. Mabilis siyang lumapit upang saktan si Hason. Mabuti na lamang at agad siyang niyakap ni Sungjung. Napansin ni Siho ang galit na tingin ni Sungjung at hinabol ito upang tanungin. Sa pamamagitan ni Sungjung, nalaman niyang si Rayon nga ay laging nasa tabi niya. Labis itong ikinabahala ni Siho para kay Hason. Ngunit hindi pa rin napigilan ni Siho ang yakapin siya. Nagpasya siyang iligtas si Hason mula sa kapahamakan. Sa nangyari, nais ni Siho na alamin ang nakaraan. Nakipagkita siya sa kanyang matalik na kaibigan upang magtanong tungkol kay Rayon noon. Noon pala ay may nabasag na bintana ng kotse ni Siho. Lahat ay si Rayon ang sinisisi dahil sa selos. Ngunit ang totoo, si Yunhee at ang direktor ang nagpakalat ng balita. At walang nakakita nito. Pati ang pagkasira ng mga bagay na bigay ng fans kay Siho. Nakita pa ni Siho noon na lumabas si Yunhee mula roon. Ngunit dahil sinabi ng direktor at ni Yunhee na si Rayon ang may gawa, naniwala siya. Noon lamang napagtanto ni Siho na napagbintangan ng walang dahilan si Rayon. At ang tunay na masasama ay sina Yunhee at ang direktor. Hindi talaga mabuting tao ang direktor. Sinikap lamang niyang lapitan si Siho kay Hason. Upang si Hason ang pumigil sa kamalasan ni Siho. Nalaman ito ni Yunhee kaya agad niyang sinabi kay Hason. Sinabi niyang ginagamit lamang siya ni Siho bilang anting-anting. Pinayuhan ni Yunhee si Hason na maging makatwiran at umalis. Natigatig si Hason sa mga salitang yon. Dahil ilang sandali bago yon, nakita niya ang larawan ng ina at anak. Ang nasa larawan ay ang adoptive mother ni Hason. At ang kasuotang iyon ay siya ring gumamit ng orasyon na pinahanap ng kanyang mga magulang. Masyadong marami ang pagkagulat kaya't nagpasya siyang lumayo. Nang malaman ni Siho ang nangyari, agad siyang bumalik upang hanapin si Hason. Ngunit noon, napagtanto ni Hason na siya ay laging minamalas tuwing inililigtas si Siho. Kaya't nagpasya siyang iwan ito habang umiiyak. Matagal nang sinabi ni Siho na kung natatakot siya, tumakbo siya. At iyon ang oras na pinili ni Hason na sumuko. Tumakbo siyang palayo. Ang kwento ng ina ni Siho at ni Hason ay ganito pala. Maraming taon na ang nakalipas nang lumipat ang ina ni Siho sa apartment building ni Hason upang magnegosyo at manirahan. Sa unang pagkikita nila, masaya at magiliw siya kay Hason. Hanggang sa malaman niya ang petsa ng kapanganakan at pangalan ni Hason. Noon nagbago ang kanyang asal. Tinanggihan at iniwasan niya si Hason. Ngunit nakita niyang mag-isa itong nakatayo sa ulan hanggang sa magkasakit. Kaya't inalagaan niya ito at siya'y umiyak. Dahil alam niyang ang batang ito ang may pasan ng malas para sa kanyang anak. Kaya't mula noon, tinrato niya si Hason na mas higit pa kaysa sa sariling ina. Marahil nais niyang punan ang pagkukulang sa pamamagitan ng pagmamahal. Lagi niyang inaalagaan si Hason at sinasabihan itong kung magsisikap hanggang 34 na taong gulang, magiging masaya siya. Ngunit ang totoo, ito ay dahil lumitaw ang kanyang anak at inako ang kamalasan. Kahit ganoon, paulit-ulit pa rin siyang nag-iwan ng mensahe kay Hason upang iligtas ang kanyang anak. Sa pagbaliktanaw sa lahat ng iyon, labis na nadurog ang puso ni Hason. Kung ganoon, kaya bang akuin ni Siho ang lahat ng malas para sa kanya? Sa pag-isip nito, nagpasya siyang isuko ang kanilang relasyon. Matapos ang hiwalayan, kapwa sila hindi naging maayos. Umuwi si Siho at humilata lamang sa kama kahit paulit-ulit siyang tinatanong ng assistant. Si Hason naman ay hindi naging masaya kahit pa dinalhan siya ni Sungjung ng pagkain. Napaiyak siya at sinabing natatakot siyang sumuko. Ngunit siya mismo ang nagdesisyong iwan ang taong minahal niya. Tahimik lamang na pinanood ni Sungjung ang taong mahal niya na nagdurusa dahil sa iba. Simula nang makipagkasundo kay demonyo, nagkaroon ng kakayahang makasulat ng tila makalangit si Yunyang. Ngunit ang kanyang sinusulat ay ang katotohanan ng kasong siya rin ang lumikha.
Kinaumagahan, nagulat si Yunyang nang mabasa ang script at makita ang lahat ng katotohanan. Mabilis niyang binura ang mga linyang nagpapakita ng kanyang kasalanan. Dumating si Hason sa oras na yon. Narinig ni Hason na nababaliw na si Yunyang dahil pinagbawalan siya ng pulisya na umalis ng bansa. Nakakalat ang computer at mga script sa sahig. Nang pupulutin sana ni Hason, biglang nataranta si Yunyang at agad na kinuha ito. Lumabas na iniimbestigahan na rin ng pulisya si Yunyang dahil sa maraming kaso ng panlilinlang sa ari-arian. Kasabay nito, bumagsak ang reputasyon ni Siho. Sa tindi ng kamalasan, unti-unting naghirap si Siho. Kailangan pang isauli ni Siho ang bahay na tinitirhan niya kay Sungjung. Kaya ibinenta naman ito ni Sungjung sa murang halaga pabalik sa dating may-ari, si Hason. Habang lumilipat, nakita ni Siho na magkasamang nakaupo sina Hason at Sungjung. Nakita niyang nakangiti si Hason, kaya kahit may kasamang iba, nakaramdam siya ng ginhawa. Mula sa villa, lumipat si Siho sa tirahan ng kanyang matalik na kaibigan. Maliit ang kwarto pero hindi siya nagreklamo dahil iyon ang desisyon niya. Agad na ibinalik ni Siho ang bahay kay Sungjung upang maisulong ang pagbebenta nito kay Hason. Nagpasya siyang isauli ang lahat kay Hason. Kinabukasan, pumunta sina Hason at Sungjung sa bahay ni Yunyang para makipagpulong. Hindi inaasahan, pagkapasok pa lang, nakita ni Sungjung ang kakaibang itim na usok na nagpahawi sa nakatambak na papel at naglantad ng script na isinulat ni Yunyang. Tungkol iyon sa sunog 8 taon na ang nakalipas na kinasangkutan ni Siho. Bago pa matapos basahin ni Hason, biglang dumating si Yunyang at sinisi siya sa palihim na pagbabasa. Parehong nakaramdam ng pagtataka sina Hason at Sungjung. Gusto ni Sungjung na alamin pa ang tungkol sa itim na aurang iyon. Kahit pinipigilan ang sarili, hindi pa rin matiis ni Siho ang pagkasabik kay Hason kaya palihim siyang pumunta sa bahay nito upang magsiyasat. Hindi pa napapalitan ng password ng pinto kaya madali siyang nakapasok. Nakita niyang natutulog si Hason kaya palihim niya itong tinakpan ng payong. Nang magising si Hason, may kutob siyang kakaiba, ngunit isang tawag mula sa ina ang nagpamadali sa kanya upang hanapin si Siho. Lumabas na minsang binigyan ni Siho ng malaking halaga ang kanyang ina, kaya dinala ito pabalik ni Hason. Matibay na tumanggi si Siho, ngunit para kay Hason, wala siyang karapatang bigyan siya ng ganoong pera. Nauwi ang lahat sa pagtatalo hanggang sa parehong napadpad sa elevator. Para magkaroon ng pribadong usapan, pinaalis pa nila ang assistant. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, biglang nagkaproblema ang elevator. Sabi ni Siho, nangyari iyon dahil nagtagpo silang dalawa at muling dumapo ang malas. Inakusahan niya si Hason na ginagamit lang siya upang makasabay sa kamera. Ang tanging totoo raw ay ang kanyang damdamin. Dahil doon, nagalit si Hason, hinawakan ang kanyang kwelyo at pinatigil sa pagsasalita ng kung ano-ano. Inamin niyang may nararamdaman siya para kay Siho. Pagkatapos ng sagutan, hindi pa rin nila kayang tanggihan ang isa't isa. Nagmadali silang naghalikan ng buong puso. Nang buksan ni Sungjung at ng rescue team ang pinto ng elevator, saka lang sila napahiya at huminto. Sa mga oras na yon, nakatanggap si Yunhee ng bagong script. Nang mabasa niya ito, labis siyang natakot dahil tungkol iyon sa sunog 8 taon na ang nakalipas. Dali-dali siyang nagtungo sa bahay ni Yunyang, dala-dala ang isang kakaibang silindro. Ngunit hindi natakot si Yunyang nang makita siya, bagkus natuwa dahil natuklasan niya ang kahinaan ni Yunhee. Noon, niloko ni Yunhee si Siho upang pumunta sa isang hotel at doon siya kuryentihin hanggang mawala ng malay. Nang nakatali na siya sa upuan, sinubukan siyang angkinin ni Yunhee. Ngunit dumating si Rayon sa pintuan. Nakita ni Rayon ang kasamaan ni Yunhee. Nagalit siya at sinubukang gisingin si Siho pero hindi niya nagawa. Dahil sa sobrang pagmamahal kay Siho, nawalan ng katinuan si Yunhee. Agad niyang pinatay si Rayon upang mawalay ito kay Siho. Pagkatapos, sinunog niya ang buong apartment. Napakatotoo ng kwento ni Yunyang kaya kinabahan ng husto si Yunhee. Hiniling niya kay Yunyang na dalhin ang script para mapatunayan na nasaksihan niya ang pangyayari. Ngunit nang lumingon si Yunyang, palihim na nilagyan ni Yunhee ng laso ng alak. Pag-inom ni Yunyang, agad siyang nawalan ng malay sa sahig. Hindi ang demonyo ang tunay na kasamaan, kundi ang puso ng tao. Matapos ang maalab na halikan sa elevator, kinausap ng malinaw ni Siho si Hason. Sinabi niyang huwag na itong maniwala sa tadhana o sa kanyang ina. Ang kailangan lang nila ay magtiwala sa isa't isa. Kaya't nagpasya silang magpatuloy ng walang panghihinayang at magkahawak kamay. Pagkasabi noon, agad na sumabak si Siho sa opisina upang magsulat ng script kasama si Hason. Naging maingat siya laban sa posibleng pagkasapian ng kanyang ina kay Hason at maisulat ang mga magaganap pa lamang. Dahil sa sobrang lapit nila, hindi na makapag-isip ng malinaw si Hason, kaya pinalabas niya ito para makapag-focus. Sa paglabas, napansin ni Siho na wala ang assistant. Tinawag niya ito at sinabing magpapagupit daw siya. Pero ang salon ay nasa tapat lang ng bahay ni Yunyang. Nandoon ang assistant at nakita niyang lumabas si Yunhee. Kasabay nito, dumating din si Sungjung para silipin ang script. Ngunit bago pa siya makaunawa, mula sa bahay ni Yunyang ay lumakad papalapit ang multo ni Rayon. Diretsong tumingin si Rayon kay Sungjung at tinanong kung nakikita ba siya nito, ngunit natigilan lang si Sungjung sa takot. Kasabay nito, muling narinig ni Hason ang kakaibang tunog at mga larawang magaganap. Ngunit nabaling ang lahat nang makatanggap siya ng tawag mula kay Sungjung. May kutob si Sungjung na may mali kaya hiningi niya ang door code ni Yunyang kay Hason. Pagdating sa loob, nadatnan niyang walang malay si Yunyang sa sahig. Nabalitaan ni Hason at dali-daling tumakas sa bintana, hindi na nag-isip pa. Dinalaman sa ospital si Yunyang, ngunit napakaseryoso ng kanyang kalagayan. Dahil sa labis na dami ng pampatulog sa kanyang dugo, nagdesisyon ang doktor na patay na siya. Inamin ni Hason na tuwing hindi makasulat si Yunyang, lagi nitong iniisip ang kamatayan.
Ngunit hindi kumbinsido si Sungjong dahil nakita niya roon ang multo ni Rayon. Bukod pa roon, kung gusto talagang magpakamatay ni Yunyang, hindi na niya tatawagin pa si Sungjong upang ipakita ang script. Sa mga oras na yon, napansin ni Sungjong na sobrang nagmamadali si Hasun kaya nakatsinelas pa ito. Hindi nagdalawang isip si Sungjong na ibigay ang kanyang sapatos. Pag-uwi ni Hasun, dahan-dahan siyang pumasok at nadatnan si Siho na nakaupo. Nagsinungaling siyang lumabas lang siya para magpalamig. Ngunit agad siyang nabisto ng sapatos ni Sungjong. Sinisi siya ni Siho dahil hindi niya sinabi ang totoo. Hindi naman niya ipinagbabawal na dalawin ang kaibigan. Gayunpaman, pinabayaan na lang ni Hasun at bumalik sa trabaho. Sa kabilang panig, habang umiinom kasama ang film producer, may nakitang maalikabok na bakas ng kamay ang direktor sa kanyang balikat. Nagpunta siya sa banyo upang linisin iyon. Ngunit hindi niya alam na iyon ay tawag mula sa multo ni Rayon. Sa sobrang takot, bigla siyang naging parang tutang na uutal habang nagkukwento kay Siho. Dahil bukod kay Yunhee, labis ding naka-offend si Rayon sa direktor na yon. Nang marinig ni Siho ang tungkol sa pagpapakita ni Rayon, agad siyang nagtungo sa kanyang labi. Gusto niyang malaman kung totoo ngang nagpakita si Rayon. Siya man mismo ay hindi alam kung ano ang nagawa niyang mali. Biglang dumating din si Yunhee. Mahirap nang makakita ng kasing kapal ng mukha niya. Gusto pa rin niyang mapansin siya ni Siho at palitan si Rayon sa kanyang puso. Ngunit humingi ng tawad si Siho dahil ang lugar na yon ay kay Hasun na. Ang pagiging kasama ni Hasun ang dahilan kung bakit lubos siyang nagtitiwala. Panatag siya sa piling ni Hasun. Ang mga salita ni Siho ay walang pinagkaiba sa pagsasabing hindi mapagkakatiwalaan si Yunhee. Kaya umalis ito na puno ng galit. Masayang bumalik si Siho sa paanyaya ni Hasun. Naghanda si Hasun ng salusalo upang ipagdiwang ang pagtatapos ng pagsusulat ng episode. Binigyan pa niya si Siho ng damit bilang pasasalamat. Dahil labis na natouch, nagsindi ng kandila si Siho ng romantiko at nakipag-usap kay Hasun. Nais niyang masabi ni Hasun ang totoo tungkol sa mangyayari sa kanya pagdating ng edad na 34. Kaya ikinuwento rin niya ang kanyang istorya. Bata pa lang siya, palagi na siyang tinutukso ng mga kaibigan dahil anak siya ng isang manghuhula. Pati ang kanyang ama ay hindi kinaya. Hinikayat niya ang ina na dalhin siya sa Amerika para doon mamuhay ng tahimik. Ngunit dahil mahal ng ina ang anak at takot na may makita siyang hindi dapat, napilitan itong gumanap bilang kontrabida at lumayo. Ngayon, hindi alam ni Siho kung dapat ba niyang pasalamatan o sisihin ang kanyang ina sa pag-abandona sa kanya. Ayaw niyang danasin iyon ni Hasun. Kaya umaasa siyang sabihin nito ang lahat ng totoo para maunawaan niya ng maaga. Ikinuwento ni Hasun ang tungkol sa sunog 8 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Siho na siya ay hinabol papunta sa kwartong iyon at si Yunhee ang nagligtas sa kanya. Ikinumpisal din ni Hasun na maraming tao ang nailigtas niya. Ngunit biglang may alaala na nagpapanik kay Hasun. Makalipas ang ilang araw, ipinagpatuloy ni Hasun ang pagsusulat ng script. Kakaiba, ang script para sa episode 14 na isinulat ni Yunyang ay biglang nawala. Habang naglilinis ng bahay, aksidenteng natagpuan ni Hasun ang natitirang script. Hindi inaasahan, nakasulat doon ang isang eksena tungkol sa sunog 8 taon na ang nakalipas. Nang makatakas na sina Hasun at Yunyang, bumalik si Hasun upang iligtas ang kanyang ina. Ngunit ang nailigtas niya ay si Siho. Si Yunyang, na nakatayo malapit, ay dali-daling lumapit at inangkin na siya ang nagligtas kay Siho. Hindi tumigil si Hasun at ipinagpatuloy ang pagpasok upang iligtas ang kanyang ina. Nang matuklasan ni Hasun na naglalagablab ang silid, hiniling niya kay Yunyang na tumawag ng tulong. Ngunit si Yunyang, na nabulag ng ambisyon at nais nakawin ang script ni Hasun, ay nagkunwaring walang alam. Iniwan niya si Hasun sa ikalimang palapag na puno ng usok at apoy, doon rin nagtagpo ang dalawang demonyo. Sa unang pagkakataon, binasa ni Hasun ang bawat linya at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi mabuting tao si Yunyang pero hindi niya inakalang na naisin nitong mamatay si Hasun. Tumakbo si Hasun palabas ng kalsada at bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng kalupitan ni Yunyang. Noon pa pala nasunog ng apoy ng ambisyon ang kanilang pagkakaibigan. Pagka-uwi, nadatnan ni Siho si Hasun na nakahiga sa kama. Nag-aalala siyang nagtanong kay Sungjong, ngunit isang mababaw na sagot lang ang natanggap niya. Sinabi ni Sungjong na ang tanging taong nagtitiwala sa kanya ay si Hasun. Kaya mula ngayon, dapat ay hawakan niya palagi ang kamay nito at lubos na magtiwala. Iyon lang ang paraan para mailigtas niya ito. Hindi na nagtanong si Siho at gumamit na lang ng aksyon upang mapilit si Hasun magsabi ng totoo. Naglutong lugaw si Siho para sa kanya. Ngunit ang tunog ng kalan ay nagdala ng kakaibang ingay kay Hasun. Paulit-ulit na bumabalik ang propesya ng kanyang ina sa kanyang pandinig. Tinakpan ni Siho ang kanyang mga tainga at nakiusap sa kanyang ina na palayain si Hasun. Bumalik din siya sa tindahan ng dumpling ng kanyang ina at sinabi na hindi na niya hahayaang guluhin si Hasun. Kinabukasan, nagising si Hasun at nakatanggap ng tawag mula sa kaibigan na nagsabing ginigiba na ang lumang bahay nila. Si Siho pala ang may kagagawan. Gigibain niya ito upang pakawalan sila ng kanyang ina. Nang marinig ang balita, agad na tumakbo si Hasun upang pigilan si Siho. Galit na galit siya sa ginawa nito dahil iyon lang ang lugar na nagpapaalala sa kanyang adoptive mother. Pero para kay Siho, siya ang pinahihirapan ng mga multo kaya siya ang may responsibilidad na tapusin ito. Para ipaintindi sa kanya ang lahat, sinabi ni Hasun ang totoo na hindi siya kailanman iniwan ng kanyang ina. 8 taon na ang nakalipas, dinalhan siya ng pagkain ng ina ni Siho sa parehong apartment na yon. Pagbukas pa lang ng pinto, nakita siya nito at naguluhan ng puso. Marahil ay magpapanggap siyang hindi nakita si Siho kung hindi lang nangyari ang nakamamatay na sunog.
Nang tumakbo sina Hason at ang kanyang ina pababa, binitiwan siya nito at bumalik upang iligtas ang anak. Nang bumalik si Hason para iligtas ang ina, inatasan siya nito na unahin si Siho palabas habang siya naman ay babalik upang iligtas ang isa pa. At ang taong iyon ay si Rayon, ang kanyang kasintahan. Ang huling bilin niya kay Hason, alagaan si Siho. Nang marinig ito, labis na nasaktan at nag-guilty si Siho. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad nagsabi si Hason dahil natatakot siyang sisisihin nito ang sarili. Matapos ang lahat, bumisita pa rin si Hason kay Yunyang. Nananalangin siyang magising ito upang pagbayaran ang kanyang kasalanan. Sa paglabas mula sa ospital, nakita niya ang lalaking nakaitim. Agad niya itong sinundan ngunit nawala siya sa bakas. Tinawagan niya agad si Siho at inanyayahan itong pumunta sa bahay ni Yunyang. Nais nilang muling imbestigahan ang nangyari noong araw ng landslide. Nalaman nilang kaya pinatay ang assistant ay dahil natuklasan nito ang plano ni Yunyang. Natagpuan nila ang exit ticket ni Yunyang kasabay ng petsa ng pagpapalabas ng pelikula. Lumabas na wala talaga siyang intensyon na ituloy ang pelikula. Ginamit lang niya ito bilang panakip upang mailipat ang kanyang yaman at makatakas sa ibang bansa. Plano pa niyang patayin si Siho para agad matapos ang pelikula. Nang malaman ito ng assistant, pinatahimik siya ni Yunyang. Ginamit lamang niya ang lalaking nakaitim. Lubos na nalungkot si Siho para sa kanyang kaibigang matagal na niyang kilala. Dahil dito, bumalik siya sa tindahan ng dumpling ng kanyang ina. Kahit hating gabi na, nais niyang sabihing nakauwi na ang kanyang anak. Habang mas nagiging malinaw ang lahat, mas lalong nababawasan ang mga taong mapagkakatiwalaan niya. Kinagabihan, tinanong niya ang kanyang assistant tungkol sa presensya nito sa bahay ni Yunyang noong araw ng kanyang pagkamatay. Ngunit kasinungalingan lang ang sagot nito. Lubos na nadismaya si Siho kaya agad niyang pinaalis ito. Ang totoo, nais lang sana niyang malaman kung sino talaga ang assistant at ano ang pakay nito. Ngunit higit pa ang revelasyon na natanggap niya. 8 taon na ang nakalipas, lumitaw ang assistant matapos ang sunog. Siya pala ay nakababatang kapatid ni Rayon. Dumating siya upang imbestigahan ang hindi makatarungang kamatayan ng kanyang ate at maghiganti kay Siho. Noong namatay si Rayon, sabik na naghintay ang kapatid para dumating si Siho sa burol. Ngunit dahil sa maling akala, pinili ni Siho na kalimutan siya. Ang mga pakulo ng mga babaeng nakaputing damit na nagpaparamdam kay Siho ay galing lahat sa assistant. Ginawa niya iyon para makonsensya si Siho. Sa 8 taon ng pagtatrabaho niya rito, may mga sandali ring halos nakalimutan niya ang kanyang dalit. Sinubukan niyang intindihin si Siho. Ngunit sa huli, nanatili ang paratang na si Siho ang may kasalanan. Ang kasalanan nito ay pinabayaan si Rayon hanggang sa nagdusa ito. Hindi na kinaya ni Siho ang katotohanan at tuluyang gumuho. Kinabukasan, pumunta si Hason sa lumang bahay para kunin ang sasakyan. Nandoon din ang film crew ni Siho. Samantala, kinukwestiyon ni Siho si Yunhee tungkol sa kanyang mga kasinungalingan. Tumigas ang katawan ni Yunhee sa kanyang narinig. Sa oras na yon, nagbababa ng mga gamit mula sa sasakyan sina Hason at ang kanyang kaibigan. Biglang nagloko ang preno ng kotse at patuloy itong umabante. Agad na sumampa si Hason upang tapakan ang preno, ngunit hindi ito gumana. Ang sasakyan ay diretsyo nang tumatakbo papunta kay Siho. Sa sandaling yon, hindi umiwas si Siho. Pinili niyang manatili at hintayin ang kamatayan, iniisip na kapag siya ang namatay, mabubuhay si Hason. Ngunit napalibutan pala ang kotse ng madilim at nakakatakot na aura. Kaya tuloy-tuloy ang takbo nito habang nagpapanik si Hason. Sa gitna ng panganib, pinaharurot ni Sungjung ang kanyang sasakyan upang harangin ang umaandar na kotse. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang pinsala niya. Takot na takot si Hason pero ang inaalala niya ay si Siho. Sinabi niyang lumayo ito sa kanya dahil baka isang araw siya mismo ang makapatay dito. Agad siyang niyakap ni Siho para palakasin ang loob niya. Nakita ito ni Sungjung at nagpa siya ng umalis ng tahimik. Mabuti na lang at napansin siya ni Hason at agad siyang nilapitan. Umupo ang tatlo at nag-usap. Ayon kay Sungjung, ang multo ni Rayon ang nagdulot ng insidente sa kotse. Lubos na nalito si Hason. Mahal ni Rayon si Siho, bakit niya gagawin yon? At bakit pati siya ang pinupuntirya? Marahil ay nakalimutan niyang may higit pa sa galit at iyon ay selos. Ihinatid ni Siho si Hason pauwi at nakatanggap siya ng text mula sa kanyang assistant. Tumawag siya pabalik upang tanungin kung nasaan ito. Ngunit si Yunhee lamang ang binanggit ng assistant. Matapos patayin si Yunyang, sinunog ni Yunhee ang script ng episode 14. Ngunit kahit isang pirasong hindi natapos na script lang ang natira, sapat na yon para makilala ni Siho. Ang taong tunay na may kagagawa ng sunog noon ay hindi si Rayon, kundi si Yunhee. Sa oras na yon, bumalik si Yunhee at napansin niyang kakaiba ang silid. Ilang hakbang lang at agad niyang pinatumba ang assistant. Dahil sa tawag ni Siho, labis siyang nataranta. Sa huli, iginapos niya ang assistant at tinanong kung bakit nito siya tinatraidor. Ngunit sa pagkakataong iyon, humiling din ang assistant na isiwalat na ang tunay na mukha ni Yunhee. Ang kwento tungkol sa kanyang ate mula umpisa hanggang dulo ay likha lamang ni Yunhee. 8 taon na ang nakalipas, para matagumpay na makapag-debut si Siho, pinilit siya ng direktor na makipaghiwalay kay Rayon. Siyempre, tumutol si Siho. Kaya't nagsabuatan si Yunhee at ang direktor upang gumawa ng eksenang sinisira ang mga gamit ng mga tagahanga. Si Yunhee pa mismo ang walang hiya na lumapit kay Rayon. Sinabi niya rito na umalis na sa tabi ni Siho para makasikat ito. Ngunit banayad lang ang tugon ni Rayon, kahit umalis siya, kailanman ay hindi magiging kay Yunhee ang posisyong iyon. Pinayuhan pa niya si Yunhee na tumakas bago siya lamunin ng bulag na pag-ibig. At ngayon, tuluyan nang nilamon si Yunhee. Lumitaw ang multo ni Rayon at natuwa dahil napatunayan niyang tama ang kanyang mga sinabi.
Samantala, tumawag si Siho kay Yunhee at tinanong kung nasaan ito. Ang tugon lamang ni Yunhee ay dahil lahat iyon sa pagdating ni Hason. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang telepono at agad na nagmaneho palayo. Sa kabilang banda, bumalik si Hason sa kanilang lumang bahay dahil namiss niya ang kanyang ina. Hindi niya inaasahan na lilitaw ang kaluluwa ng kanyang ina upang batiin siya at sabihing malapit na siyang maging malaya. Ngunit ang mga salitang iyon ay lalo lang nagdulot ng kaba kay Hason. Pagka-uwi, nadatnan niya si Yunhee na may hawak na lata ng gasolina at lighter. Noon niya naunawaan na ang nasa kanyang harapan ang tunay na may kagagawa ng sunog 8 taon na ang nakalipas. Ngunit iginiit pa rin Yunhee na lahat iyon ay dahil sa kanyang pagmamahal kay Siho. Kaya niyang pumatay alang-alang kay Siho. Ang marinig iyon mula sa bibig ng isang magandang aktres ay tunay na nakakatakot. Pinayuhan siya ni Hason na huminto dahil hindi iyon tunay na pag-ibig. Ngunit lalo pang nagalit si Yunhee at itinulak si Hason sa dingding hanggang sa mawalan ito ng malay. Nagpasya si Yunhee na tapusin na ang lahat doon mismo. Ngunit bago pa man lumiyab ang apoy, biglang namatay ang ilaw sa bahay. Mula sa likuran, biglang bumangon si Hason na parabang hindi siya nawalan ng malay. Lumapit siya kay Yunhee na may kakaibang anyo. Sinabi niyang kailanman ay hindi mapapasa kanya ang posisyon na yon. At ang taong kaharap niya ay hindi na si Hason, kundi si Rayon. Biglang dumating si Siho, inakala niyang may gagawin si Yunhee kay Hason. Ngunit nang lumingon si Hason, iba na ang kanyang tinig. Nabahala si Siho at napagtanto niyang kaluluwa ni Rayon ang nagsasalita. Iyon na ang naging hudyat. Diretso siyang itinulak ni Rayon sa mesa. Si Siho ang pinakamalaking sama ng loob ni Rayon. Nang sila'y nagmamahalan pa, ipinangako nitong lubos na magtitiwala siya sa kanya. Ngunit dahil sa panlilinlang ng direktor at ni Yunhee, siya'y pinagdudahan at iniwasan. Hinintay niya itong pakinggan siya, ngunit tahimik siyang iniwan. Huli na ang paghingi ng tawad ni Siho. Para kay Rayon, tapos na ang lahat. Tuluyan siyang naging demonyo at inihagis si Siho sa dingding. Habang papalapit na siya upang tapusin ang lahat, biglang lumitaw ang kaluluwa ng ina ni Siho. Sinisi niya ang sarili sa hindi pagliligtas kay Rayon noon. Ang apoy kasi napakalakas at wala na siyang magawa. Bilang pagtubo sa kanyang anak at sarili, pinili niyang mamatay kasama si Rayon. Sinabi rin ng ina na sinubukan ni Hason na iligtas silang dalawa, kaya't wala itong kasalanan. Hinikayat niyang sumama na si Rayon at kalimutan ang lahat ng put dito. Sa oras na yon, nailigtas na rin ang assistant. Mabilis itong tumakbo upang buksan ang ilaw at mailigtas si Siho. Inaresto rin ng mga pulis si Yunhee. Muling tumingin si Rayon sa lalaking minsan niyang minahal ng malalim. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng ina at sabay silang naglakad tungo sa kabilang mundo. Sa ospital, nagising na rin si Yunyang. Handa na siyang harapin ang kanyang kaparusahan. Samantala, matapos ang insidente kahapon, nabalian ng binti si Siho. Noon bumalik ang direktor sa kanyang tunay na kulay. Walang habas nitong pinalaya si Siho mula sa kumpanya. Ayaw na ring makipagtulungan ng assistant at lumipat na sa ibang trabaho. Ang bahay na iyon ay siya na lamang mag-isa ang nakatira, pilay at walang kasama. Dahil ngayong araw, kailangan pang dumalo ni Hason sa isang party kasama ang film crew. Habang nagdiriwang ang lahat, biglang nawalan ng malay si Sungjong. Dinala siya agad sa ospital at natuklasang may brain hemorrhage ito dahil sa aksidenteng nangyari dati. Labis na nag-alala at nag-guilty si Hason. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina noon na tuwing ika-8 taon ay magkakaroon siya ng swerte. Ngunit dahil inagaw ni Siho ang lahat ng swerte niya, puro kamalasan ang bumagsak sa kanya. Ngunit kung pareho silang ligtas, ibig sabihin ay may ibang taong nagsakripisyo para sa kanila. 8 taon na ang nakalipas, ginawa iyon ng kanyang ina. At ngayon, si Sungjong naman ang nagsakripisyo. Labis na nadurog ang puso ni Hason. Nagdesisyon siyang umuwi at magpaalam kay Siho. Dahil kung magsasama sila, magdadala lang ng pahirap ang malupit na tadhana sa lahat. Kaya't umalis siya, iniwan ang kawawang si Siho mag-isa. Isang buwan ang lumipas, ngunit hindi pa rin makalimot si Siho. Tinanggihan niya ang lahat ng proyekto sa pelikula, naging miserable at tila walang trabaho. Maging sa templo, malas pa rin siya. Nadulas siya at bumagsak sa damuhan. Noon, isang babae na nakasuot ng pulang sapatos ang biglang lumapit sa kanya. At ang magandang dilag sa kanyang harapan ay walang iba kundi si Hason. Labis siyang natuwa, ngunit sinisi pa rin niya ito dahil hindi raw nito nakita ang kanyang paghihirap. Pinuna niyang iniwan siya ng walang pakialam. Hinayaan lang siya ni Hason na ilabas ang lahat ng kanyang hinanakit dahil ang kanyang paraan naman ang dahilan kung bakit buhay pa silang dalawa ngayon. Gayunpaman, umuwi pa rin si Siho at nagreklamo sa kanyang mga kaibigan. Para sa kanila, isa lamang siyang tanga at baliw sa pag-ibig. Samantala, binabasa ng assistant ang script ni Yunyang habang nagtitimpla ng tsa. Agad niya itong ipinost online na ang kwento ng pag-ibig ng isang demonyo ay isang tunay na istorya. Mabilis na pinagdudahan ng publiko ang pagkakasala ni Yunyang. Sa oras na yon, malusog na at gising na si Yunyang. Ngunit natanggap niya ang mga banta mula sa lalaking nakaitim na siya mismo ang kumuha. Dumating ang ika-100 araw mula nang mamatay ang assistant. Naroon sina Siho at Hason sa templo upang mag-alay. Habang pauwi, nakita ni Hason ang anino ng lalaking nakaitim. Agad nila itong hinabol ni Siho. Ilang saglit pa, dumating ang mga pulis upang arestuhin si Yunyang. Nais pa niyang tumanggi dahil wala raw ebidensya. Ngunit hindi niya alam na nahuli na rin ng pulisya ang lalaking nakaitim. Sapat na ang mga saksi at ebidensya kaya't inaresto siya. Dumating sina Siho at Hason. Binigyan siya ni Hason ng tingin ng pagkadismaya. Nanalangin siyang magising ito sa kanyang mga pagkakamali habang nasa kulungan. Pagkatapos nito, dinalaw ni Siho ang lalaking nakaitim upang linawin ang lahat.
Lumabas na kahit pumasok siya sa dagat, inanod lamang siya sa kalapit na isla. Mas masakit pa pala ang katotohanan. Sa totoo lang, matagal nang magkakilala ang lalaking nakaitim at ang assistant. Noong isang beses na nag-ayos siya ng internet sa bahay ni Yunyang, nakilala niya ang assistant, isang masayahin at magandang dalaga. Nang makilala siya nito bilang dating mga awit, labis itong natuwa at humingi pa ng autograph. Dahil sa paghanga nito, muling bumalik ang pagnanais niyang sumikat. Ngunit dahil may kriminal na record at pilay ang kanyang paa, pera na lamang ang kailangan niya, at iyon ang dahilan kung bakit siya napaimpluwensyahan ni Yunyang. Ang plano ni Yunyang ay patayin si Siho para makakuha ng sponsorship money. Ngunit natuklasan iyon ng assistant kaya't pinatay siya. Ngayon, ang kanyang pagkakaaresto ay nagsilbing paraan upang pagbayaran niya ang kanyang kasalanan sa kawawang assistant. Lahat ay natapos na. Bumalik tayo kina Siho at Hason. Bigla, sa elevator, tinulungan ni Sungjung si Hason ayusin ang kanyang buhok. Hindi inaasahan, nakita yon ni Siho at labis siyang nagselos. Agad niyang inawat ang dalawa at ipinakita ang kanyang selos. Dala niya ang galit hanggang sa pag-uwi. Doon naman, nakasalubong niya ang kapitbahay ni Hason. Sa pamamagitan nito, nalaman ni Siho na palagi pa ring inaalala siya ni Hason. Kahit manalo pa siya sa loto, sisirain iyon ni Hason kapalit ng kanyang pagmamahal. Nang marinig iyon, napagtanto ni Siho na may damdamin pa rin si Hason para sa kanya. Agad siyang nagbisikleta papunta sa bahay nito, ngunit nadatnan niya ang kotse ni Sungjung sa harap ng pintuan. Doon siya naupo at naghintay buong magdamag. Ngunit sa huli walang sinuman ang lumabas. Kaya umuwi si Siho at nahiga ng labis na pinanghihinaan ng loob. Dinala niya sa kanyang panaginip ang pagnanais na mahawakan ang kamay ni Hason. Ngunit habang mas maganda ang kanyang panaginip, mas masakit ang pagkadismaya niya tuwing siya'y nagigising. Lalong lumubog si Siho sa depresyon. Kahit pinipilit siyang payuhan ng kanyang mga kaibigan at kapatid, nanatili pa rin siyang nakahiga sa kama. Upang muling makabawi ng lakas ng loob, bumisita si Siho sa puntod ng kanyang ina. Sa pag-uwi niya, muli niyang natagpuan ang bahay ng manghula. Laking gulat niya nang makita si Hason doon. Nais pala nitong malaman ang tungkol sa ritual na ginawa ng kanyang mga magulang noon. Matapos magtanong-tanong sa mga kakilala, natuklasan ng dalawa ang katotohanan. 24 na taon na ang nakalipas, hindi talaga nagtapos ng anumang mahika ang ina ni Siho. Huminto siya sa kalagitnaan dahil ayaw niyang iligtas ang sariling anak kapalit ng kapahamakan ng ibang bata. Alam ng ina ang tungkol sa kanilang kapalaran. Kahit wala naman siyang kasalanan, lagi siyang may dalang bigat sa dibdib. Sapagkat sa tuwing nakikita niyang nahihirapan si Hason, ibig sabihin ay masaya ang kanyang anak. Minsan inakala ni Hason na minahal lamang siya ni Siho dahil sa impluwensya ng ina nito. Ngunit para kay Siho, hindi yon totoo. Ang lahat ng nangyari sa kanya ay isang pagsubok at ang magmahal kay Hason ay sarili niyang desisyon. Matapos ang pag-uusap, tila nagpasya na si Hason. Pinahukay niya ang 2 punong mansanas sa harap ng bahay at ipinatanim sa ibang lugar. Samantala, ibinalita rin ng balita ang paglilitis kay Yunhee. Marami siyang pinaslang, ngunit dahil sa kakulangan ng ebidensya, 1 taon lamang siyang nahatulan. Laking galit ng publiko at ng assistant sa hatol na yon. Sa loob ng kulungan, nanatiling mayabang si Yunhee. Ngunit dahil sa napakarami na niyang kasamaan, dumating na ang araw para pagbayaran niya ang lahat. Kung hindi siya maparusahan ng batas, ang kasama niya sa selda ang gagawa nito. Agad siyang dinala sa bodega. Hindi makapaniwala si Yunhee na ang pinuno ng mga preso ay may anak na nasawi sa sunog 8 taon na ang nakararaan. Sabay-sabay siyang sinugod ng mga babaeng preso. Maikli lamang ang 1 taong pagkakakulong ni Yunhee, ngunit hindi naging madali. Samantala, si Hason ay hindi na makapag-focus sa trabaho pagkatapos ng gabing iyon. Nakita yon ni Sungjung at hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya si Siho upang mag-usap tungkol sa kanilang nararamdaman. Sinabi niya kay Siho na nagtanim si Hason ng 2 punong mansanas na magkatabi. Marahil ang mga bagay na nakalaan para magsama ay hindi dapat paghiwalayin. Dali-daling tumakbo si Siho papunta sa taniman at nakita ang iniwang mensahe ni Hason. Hindi naging madali ang simula natin, pero maaari ba tayong bumalik? Sa labis na pananabik, agad hinanap ni Siho si Hason. At sa kanilang muling pagtatagpo, wala nang kapalaran ang nakapigil sa kanila. Tumakbo sila patungo sa isa't isa at naghalikan ng buong alab. Kahit yumanig ang langit at lupa at dumating ang unos, pinili pa rin nilang magsama magpakailanman. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Divina Baroquillo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.